Noong una, ang napansin lang ni Livia ay ang kawalan ng tunog. Hindi katahimikan mismo, dahil may lagaslas ng pinakuloang tubig sa kusina, may tricycle na dumaan sa tapat, may mahihinang kalansing ng mga kutsara sa bandehado na pinatutuyo ni Tia Belen sa may lababo. Pero sa bahay nila, may mga tunog na nakasanayan niyang hindi iniisip hanggang sa biglang nawala ang mga iyon, gaya ng pag-ubo ng kanyang ama pagkabangon, ang mahinang pagkaladkad ng tsinelas nito sa makinis na semento, at ang paraan ng pagpitik nito sa dalawang ilaw sa sala, bago buksan ang pinto sa umaga, hindi iyon nangyari ng Lunes na iyon. Paglabas niya ng kwarto, bukas na ang pinto, may liwanag na sa may altar, at ang kaniyang ina, si Delia, ay nakaupo na sa dulong silya ng hapagkainan na para bang matagal ng gising ngunit wala pang sinisimulan. Nakapatong ang isang supot ng pandesal sa gitna ng mesa, hindi pa binubuksan, at ang mantikilya ay nasa tabi lamang ng platito na hindi rin nahahawakan. Sa loob ng mahabang panahon, ang maliit na bagay na tulad niyon ay hindi sana mapapansin ni Livia, pero nang tingnan niya ang mukha ng ina, na tila may iniiwasang tingin kahit wala namang kausap, naisip niyang may kung anong gumalaw sa bahay, habang natutulog siya. Isang bagay na hindi pa sapat para tawaging gulo, pero hindi na rin maibabalik sa dati sa simpleng pagwawalis o paghahanda ng almusal. Ma, aalis ba si Papa ng maaga? Tanong niya habang inaabot ang supot. Nasa likod. Sagot ni Delia, ngunit hindi iyon ang sagot sa tanong. Nang lumabas siya sa may likuran, nakita niya ang ama, si Ruben, sa ilalim ng bubong ng dirty kitchen. Nakatayo sa harap ng lumang steel cabinet na karaniwang nakasara, at may padlock pa kung hindi araw ng bayaran sa palengke o kung hindi Disyembre at inilalabas ang mga sobre ng pamasko para sa mga inaanak. Bukas ang dalawang pinto ng cabinet. Hindi niya agad nakita kung ano ang hawak nito. Ang una niyang napansin ay ang paraan ng pagkakatayo nito, matigas ang mga balikat, bahagyang nakayuko, at ang isang paa ay tila handang umurong kung may biglang papalapit. Paglapit niya, sa kanya nakita ang kulay dilaw na folder na may lumang mantsa sa sulok, parang minsang nabasa at pinatuyo lang sa ilalim ng araw. May hinahanap ka, pa? Tanong niya. Napatingin si Ruben sa kanya, hindi nagulat pero parang ayaw mahuling nag-iisip. Wala, sabi nito. Saka mabilis na isinara ang folder at ibinalik sa pinakaloob na bahagi ng cabinet. Lumang resibo lang. Sa bahay nila, ang salitang lumang resibo ay halos katumbas na ng usapang tapos na. Lahat ng hindi gustong ipaliwanag ni Ruben, mga nabayarang utang, mga lumipas na usapan sa munisipyo, papeles ng dating maliit na pwesto sa palengke na isinaara na, maging sulat ng kapatid nitong hindi na halos dumadalaw, ay nagiging lumang resibo. Pero nang isara nito ang cabinet, napansin ni Livia na wala itong ikinabit na padlock. Iniwan nitong nakausli ang susi sa butas, na para bang babalikan pa. Buong maghapon, sumama sa isip ni Livia ang nakalimutang padlock na iyon. Hindi naman siya mausisa sa mga papel. Sa katunayan, madalas ay siya pa ang umiiwas sa usapang mana, titulo, o alitan ng magkakapatid. Lalo na kapag umuuwi sa bahay ang kuya niyang si Nestor tuwing Sabado, at ipinaparamdam sa lahat na mas mabuti sana kung mas maagap ang mga tao sa mga bagay na may pirma at petsa. Ngunit may kakaiba sa paraan ng paghawak ng ama sa folder, hindi gaya ng paghahawak nito sa mga dokumentong kailangan para sa negosyo o sa tax declaration ng bahay. Mas tahimik, mas maingat, halos parang may inaalala itong marumihan sa sariling kamay. Sa tanghali, habang naghihiwa siya ng sitaw sa kusina at ang ina ay nagtatanggal ng tinik sa daing, pinili niyang sabihin ng tila wala lang, may inaayos si Papa sa kabinet. Saglit na tumigil si Delia, saka ipinagpatuloy ang paghimay ng isda. Matagal na niyang inaayos ang mga luma, sabi nito. Anong luma? Mga papel. Anong klasing papel? Hindi ka agad sumagot ang ina. Mga papeles ng lupa, pwesto, mga kung ano-ano. Hindi iyon kasinungalingan, alam ni Livia, pero hindi rin iyon ang buong sagot. Lalong hindi dahil sa pagkakabigkas ng ina sa salitang mga kung ano-ano, na karaniwan nitong gamit kapag gusto nitong tapusin ang usapan ng hindi tahasang nagsisinungaling. Ang pinakamadaling paraan para magtago ng bagay sa loob ng pamilya nila ay hindi ang imbentuhin ang kabaligtaran nito, kundi ang isabit ito sa katotohanang mas malaki at mas pangkaraniwan. Nang hapong iyon, nagpunta si Livia sa tindahan sa kanto para bumili ng toyo at baterya. Pagbalik niya, nakasalubong niya si Tia Belen sa tapat. May dalang basket ng malunggay at pechay galing sa likod bahay nila. Umuwi si Nestor kahapon, tanong ng tiyahin. Hindi po. Bakit? Wala. Nabalitaan ko kasing may pinuntahan ang tatay mo sa bayan noong isang linggo. Anong pinuntahan?
Hindi ko alam. Nabanggit lang ni Benny sa munisipyo na may hininging certified copy ang tatay mo. Certified copy ng ano? Umangat ang kilay ni Tia Belen at natawa ng kaunti. Hindi dahil may alam siya kundi dahil nasabi na niya ang higit sa dapat. Ay, ikaw talaga, parang hindi ka anak ni Ruben. Hindi ba kayo nag-uusap sa bahay? Hindi sumagot si Livia. Minsan naiisip niyang sa pamilya nila, ang mga balita ay umiikot muna sa mga kapitbahay at kamag-anak bago sumadsad sa mismong hapag. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang nakaupo ang ama sa sala, nakaharap sa TV na nakapatay. May hawak itong baso ng tubig na hindi iniinom, hindi siya agad lumapit. May mga sandali sa loob ng iisang bubong, na mas malinaw ang layo kaysa sa tunay na pagitan ng mga barangay. Dumiretso siya sa kusina at inilapag ang pinamili. Doon niya narinig ang boses ng ama, hindi malakas pero sapat para marinig mula sa sala. Livia, lumabas siya. May lakad ka ba bukas? Bakit? Samahan mo ako sa bayan. Hindi siya sanay sa ganitong pakiusap. Kapag may dapat asikasuhin, si Delia ang sinasama nito, o kaya si Nestor kung may kailangang intindihin na numero. Siya ang pangalawang anak, ang laging nasa bahay, pero hindi itinuturing na pinakapraktikal sa mga bagay na may kinalaman sa ari-arian. Nagtatrabaho siya bilang office staff sa isang maliit na lending company sa poblasyon, marunong sa forms, marunong sa maayos na sulat kamay, pero sa mata ni Ruben, iba ang marunong sa papeles sa marunong sa mga bagay na mahalaga. Anong aasikasuhin? Tanong niya. May kukunin lang. Anong kukunin? Tiningnan siya ng ama sa paraang hindi galit, hindi rin mapagpaliwanag, kundi tila pagod na sa sarili bago pa man siya kausapin. Mga lumang papeles. Iyon na naman. Hindi alam ni Livia kung bakit nainis siya. Marahil dahil sa unang pagkakataon, hindi na gumana sa kanya ang lumang resibo, lumang papel, mga kung ano-ano. Para bang ang paulit-ulit na simpleng pangalan ng bagay ang mismong dahilan kung bakit mas lalong lumalalim ang bigat nito. Ako na lang, sabi niya. Kung pwede. Bakit hindi si kuya? Busy siya. Hindi na siya sumagot, kinabukasan, umalis sila ng maaga. Sa biyahe sa jeep papuntang bayan, nakaupo si Ruben sa gawing bintana, hawak ang itim na bag na ginagamit lamang kapag may pupuntahang bangko o abogado. Si Livia ay nasa tabi nito, nakatingin sa mga tindahang dahan-dahang nagbubukas, sa mga estudyanteng nakaputing uniforme, sa mga babaeng may bitbit na bilao ng suman sa terminal. Sa gilid ng mata niya, kita niya ang kamay ng ama sa ibabaw ng bag hindi nanginginig, pero mas mahigpit ang kapit kaysa karaniwan. Minsan, sa mahabang katahimikan, napipilitan ang tao na bumalik sa mga lumang alaala para hanapin kung doon ba nagsimula ang alinlangan. Naalala niya ang isang tag-ulan noong grade 6 siya, nang marinig niyang nagtatalo ang mga magulang niya sa kusina tungkol sa isang perang hindi dapat nagalaw. Hindi sila sumigaw. Sa bahay nila, bihira ang sigaw. Mas nakakapagod ang mga boses na mababa at tuloy-tuloy, lalo na kapag ang mga salita ay may puwang na mas masakit kaysa sa mismong tunog. Naalala niyang narinig niya ang ina na nagsabing, "Hindi mo pwedeng ilabas iyan nang hindi sinasabi sa akin." At ang ama naman ay sumagot, "Akin iyon bago pa tayo." Hindi na niya naalala ang kasunod, o marahil pinili niyang kalimutan, bata pa siya noon, at sa isip niya, may karapatan ang bawat magulang sa mga bahaging hindi na kailangang ipaliwanag sa anak. Pero sa jeep na iyon, biglang bumalik ang linya sa kaniya na parang matagal nang nakabaon sa putik at saka lamang lumitaw matapos ang isang ulan na hindi niya inaasahan. Akin iyon bago pa tayo. Huminto sila sa tapat ng lumang gusali na may notary office sa ikalawang palapag at isang photocopy center sa ibaba. Pumasok muna si Ruben sa photocopyhan at may ibinilin sa batang lalaki roon, saka sila umakyat. Ang opisina sa itaas ay makitid, may plastik na upuan sa gilid at isang kalendar na 2 buwan ng luma. Naroon ang isang babaeng mahigit 50, nakasalamin, at nang makita si Ruben ay tumango ng may pagkakakilala, ngunit walang init. Nadala ninyo? Tanong nito. Inabot ni Ruben ang itim na bag at mula roon ay inilabas ang dilaw na folder. Pinaupo sila. Hindi agad nakialam si Livia, sa ganoong mga lugar, mas sanay siyang maging tahimik at magmasid. Nakita niyang isa-isang inilatag ng babae ang ilang papeles sa mesa, tax declarations, isang lumang deed of sale, ilang xerox ng mga ID, at isang dokumentong may mga pangalang, hindi niya agad nabasa, dahil natatakpan ng kamay ng ama. Ito po yung corrected copy, sabi ng babae. Pero kung itutuloy ninyo ito, kailangan malinaw ang mga pangalan at relasyon. Hindi siya nakatingin sa kanila ng direkta, tila sinasabi ang isang bagay na noon pa niya alam, ngunit ayaw angkinin. Nasa inyo na po ang affidavit.
Hindi sumagot si Ruben agad. Pwede bang later na iyan? Mas mabuti sana kung sabay. Baka hanapin kapag isinama na natin ang transfer. Ang salitang transfer ay lumapat kay Livia na parang biglang lamig sa batok. Hindi siya sigurado kung aling transfer iyon lupa, rights, pangalan, pero sa paraan ng paggamit, malinaw na hindi na ito basta pagkuha lang ng certified copy. Nilingon siya ng ama. Lumabas ka muna sandali, sabi nito, mahina ngunit hindi mapapasinungalingan, hindi siya kaagad tumayo, hindi naman siya bata, at dahil isinama siya rito, may bahagi sa kaniyang nagsasabing may karapatan siyang manatili, pero naroroon ang matagal ng disiplina ng mga anak na hindi sanay tanungin ang ama sa harap ng ibang tao. Tumayo siya at lumabas. Sa koridor, nakatanaw siya sa palengke sa ibaba, at sa mga tricycle na paulit-ulit na pumapasok at lumalabas sa gilid ng gusali. May dalawang lalaking nag-aaway sa presyo ng kargamento, may batang nagtitinda ng yema, may babaeng nakaupo sa bangko, at inaaliw ang tulog na sanggol. Nakakailang isipin na habang may sariling bigat ang bawat buhay sa ibaba, naroon siya sa pagitan ng isang pinto at isang hinala, naghihintay sa kung anong bersyon ng pamilya nila ang lalabas kapag bumukas ang opisina. Pagkalipas ng mga 20 minuto, lumabas si Ruben na mas maputla kaysa pagpasok. Hindi naman siya mukhang may sakit, mukha lamang siyang parang may matagal ng pasan na biglang lumipat ng balikat at hindi pa niya alam kung mas magaan o mas mabigat ang bagong pwesto nito. Tapos na. Tanong ni Livia habang pababa sila. Hindi pa. Anong transfer yun? Hindi sumagot ang ama. Pa, mamaya na. Bakit ako pa ang pinasama mo kung wala ka ring sasabihin? Huminto ito sa hagdan at bahagyang napalingon sa kanya. Sa unang pagkakataon mula umaga, may lumitaw na bagay sa mukha nito na hindi basta pagod, parang pagkabigla na may naipon, nang tanong ang anak na matagal niyang inakalang hindi magtatanong. Dahil ikaw ang tahimik, sabi nito. At dahil akala ko kaya mong hindi muna maghusga, hindi alam ni Livia kung alin doon ang dapat niyang ikagalit. Ang pagiging tahimik ba niya, na ginamit na dahilan para isama ngunit hindi para pagsabihan? O ang huling pangungusap, na tila may nakatagong pag-amin na may bagay ngang pwedeng husgahan? Hindi na siya nagsalita hanggang sa makarating sila sa kantin sa likod ng munisipyo, kung saan sila kumain ng lugaw at tokwa. Doon, sa gitna ng usok, kalansing, at tawag ng mga tindera, sinabi ni Ruben nang hindi tumitingin sa kaniya, may lupa sa San Isidro. Anong lupa? Maliit lang, hindi bukid na malaki. Dating bahay at lote. Kanino? Hindi agad sumagot ang ama. Sa pangalan ko. Bakit hindi namin alam? Hindi kailangan noon. Noon kailan? Umigting ang panga ni Ruben, pero hindi ito nagalit, bago pa kami ikasal ng mama mo. Narinig ni Livia ang sarili niyang huminga ng mabagal. Hindi dahil sa gulat kundi dahil may isang bahagi ng hinala niyang naging totoo sa pinakapayak na anyo nito. Akin iyon bago pa tayo. At bakit may transfer? Tanong niya. Inaayos ko na. Para kanino? Doon lang ito tumingin sa kaniya. Hindi ko pa alam. Ngunit alam ni Livia na may mga bagay na hindi dinadala sa notaryo para lang pag-isipan. Ang mga lalaking tulad ng ama niya ay hindi nagpapakorek ng pangalan sa papel kung wala ng ilang gabi ng pagdedesisyon. Ilang linggo ng pag-ikot sa sariling dahilan, at ilang buwan marahil ng pag-iwas sabihin ito sa pamilya. May nakakaalam ba? Tanong niya. Ako. Si Mama. Hindi sumagot ang ama. Sapat na iyon. May mga katahimikang mas eksakto kaysa oo. Sa buong biyahe pa uwi, hindi niya alam kung saan siya titingin. Nandoon ang tukso na isipin agad ang pinakamasama, na may ibang pamilya noon si Ruben, na may anak sa labas, na may buhay na sadyang hindi isinama sa salaysay na kinalakihan nila. Ngunit may isa ring bahagi sa kanya na ayaw madaliin ang mga bagay, hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa takot. Kapag pinangalanan na ang isang hinala, hindi na iyon basta usok. Pagdating sa bahay, nadatnan nilang nakaupo si Delia sa sala, at nagtatanggal ng hibla ng sitas mula sa lumang punda. Tiningnan silang pareho, na para bang alam na ang haba ng araw nila bago pa nila ibaba ang mga gamit. Kumain na kayo? Tanong nito. Oo, sagot ni Ruben. May dumating na tawag mula kay Nestor, sabi ni Delia. Dadaan daw siya bukas. Hindi niya matukoy kung may ibig sabihin iyon o talagang paalala lamang, pero napansin niya ang bahagyang pagkipot ng mga mata ng ama bago ito pumasok sa kwarto. Kinagabihan, habang inaayos niya ang mga resibo ng lending office sa maliit niyang mesa, narinig niyang mahina ngunit tuloy-tuloy ang usapan sa kwarto ng mga magulang niya. Hindi malinaw ang mga salita, subalit may isang tono ang ina na bihira niyang marinig, hindi umiiyak, hindi rin galit,
kundi may matigas na pagod, parang maraming taon nang hinubog sa iisang lugar at ngayon lamang umayaw gumalaw pa. Naalala ni Livia kung gaano kasipag ang ina niyang ipagtanggol ang katahimikan ng bahay. Kahit noong may problema sa tuition ni Nestor sa kolehiyo at ipinagbili ang ilang alahas na galing pa sa lola, hindi nito pinayagang maging usap-usapan iyon sa hapag. Kahit noong ilang buwan na hindi maayos ang benta sa palengke, at sila-sila ang nagsiksik para hindi maramdaman ng bunsong si Aris ang kakulangan, ang ina pa rin ang unang ngumiti sa almusal na parang normal lang ang lahat. Biglang sumagi sa isip ni Livia na baka hindi simpleng hindi alam ni Delia ang tungkol sa lupa, baka mas masakit, baka alam nito, pero piniling huwag buksan dahil sa loob ng napakaraming taon. Mas madaling pakisamahan ang isang tahimik na bahagi ng katotohanan kaysa harapin ang anyo nito kapag tinawag sa tunay na pangalan. Kinabukasan ng hapon, dumating si Nestor dala ang karaniwan nitong pabango ng sasakyan at opisina at ang ugaling magmukhang bisita kahit lumaki naman doon. May dala itong cake roll para sa ina at 2 supot ng prutas, na lagi nitong ginagawa kapag gusto nitong ipaalalang responsable siyang anak ngunit hindi regular na presensya. Habang umiinom sila ng kape, agad nitong napansin ang folder na nakapatong sa estante sa gilid ng sala. Ano to? Tanong nito, inaabot na agad, mabilis ang kilos ni Ruben. Wala. Anong wala? Mukhang dokumento, papeles ko. Hindi nagpatalo si Nestor. May kailangan bang ayusin? Baka pwede kong tignan. Sa kanilang magkakapatid, si Nestor ang may likas na gana sa mga salitang pag-aari, karapatan, value, market, transfer. Hindi naman siya masamang tao, sa totoo lang. Maraming ulit na sila ang nakinabang sa pagiging masinop at maagap nito. Pero may uri ng pagtingin siyang tumitigas kapag usapang lupa at titulo na ang nangyayari, na para bang hindi na tao ang humahawak sa kasaysayan ng pamilya, kundi mga kamay lamang na dapat ilayo sa posibleng aberya. Sabi ng huwag, putol ni Ruben. Saglit na tumahimik ang lahat, nakita ni Livia na umigting ang bibig ni Delia habang dahan-dahang ibinababa ang tasa sa platito. Bakit ka galit? Tanong ni Nestor, pilit pang magaan ang tono. Nagtatanong lang ako. Hindi ko kailangang ipaliwanag lahat, sa amin din naman mapupunta ang problema kapag may sabit. Dito unang naramdaman ni Livia na ang maliit na pagbabago noong Lunes ay nagsimula ng humila ng mas maraming hibla kaysa sa kaya niyang balewalain. Hindi siya nagsalita, pero napansin marahil ni Nestor ang tingin niya dahil bumaling ito sa kanya. Ikaw, alam mo, tanong nito, may pinuntahan lang kami sa bayan, sabi niya, anong klaseng papeles? Hindi ko alam lahat. Hindi iyon lubusang totoo, ngunit iyon ang pinakamalapit sa kayang sabihin ng hindi tahasang pumipili ng panig. Delia, sabi ni Ruben sa asawa, hindi tumitingin kay Nestor, pakipasok na muna ang folder. Hindi kumilos si Delia. Sa halip, tumingin ito sa asawa na parang may binibilang na taon sa mukha nito. Hanggang kailan? Mahina nitong sabi. Hindi iyon sigaw. Hindi nga halos marinig ni Aris, na noon ay nasa may pintuan at mukhang hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok o umatras, ngunit malinaw sa lahat na hindi tungkol sa folder lamang ang tanong. Hanggang kailan ang alin? Hanggang kailan itatago? Hanggang kailan magkukwento ng putol? Hanggang kailan isasandal ang pamilya sa mga salitang malabo? Walang sumagot agad, sa huli, si Ruben din ang umiwas, tumayo ito, kinuha ang folder, at pumasok sa kwarto, pagkasara ng pinto. Saka lamang bumuga ng hangin si Nestor, na para bang noon pa niya pinipigil. Ano ba yung tinatago ni Papa? Sabi nito. Walang sumagot. Ma? Napatingin si Delia sa kaniya, ngunit sa halip na magsalita ay tumayo rin at dinala ang tray ng kape sa kusina. Ang mga taong matagal nang nagdadala ng isang lihim ay nagiging bihasa sa paggalaw ng katawan, kahit hindi gumagalaw ang usapan. May alam ka, Liv? Muling tanong ni Nestor. Kaunti lang, sabi niya. Anong kaunti? Minsan. Ang pinakaunang pagtataksil sa loob ng pamilya ay hindi ang lihim kundi ang sandaling kailangang magpasya kung kaninong katahimikan ang poprotektahan mo. Hindi niya alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, hindi niya naibigay kay Nestor ang lahat ng nalaman niya. May ari-arian yata bago pa sila ikasal, sabi niya. Inaayos lang, anong ari-arian, hindi ko alam ang detalye. Nakita niyang gumalaw ang panga ni Nestor sa paraang ginagawa nito kapag may mabilis itong kinukwenta. At ngayon lang lumabas. Bulong nito, higit sa sarili kaysa sa kaniya. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Livia. Nasa kabilang kuwarto si Aris, na ngayon nagtratrabaho sa isang motor shop at karaniwang walang pakialam sa mga usaping hindi direktang nakaaapekto sa pang-araw-araw na daloy ng bahay. Ngunit kahit siya, napansin na may kakaiba.
Bago patayin ang ilaw, sumilip ito sa kwarto ni Livia. May problema ba? Tanong nito. Hindi ko alam, tungkol sa pera. Hindi yata. Mas masama. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi ko pa alam, ulit niya, at napansin niyang ito na ang pinakamatapat na sagot niya sa buong maghapon. Pag-alis ni Aris, humiga siyang nakatitig sa kisame. Sa bahay na iyon, maraming bagay ang ipinagpapalagay na malinaw dahil matagal nang nakapwesto. Si Ruben at Delia ang magulang, sila ni Nestor at Aris ang mga anak. Ang bahay ay sa kanila, ang maliit na pwesto sa palengke ay pinaghirapan ng ama at ina, ang ilang utang ay nalagpasan na. Ang ilang tampo ay ordinaryong parte ng pagtanda. Ngunit ang totoo, sapat ang isang nakatagong dokumento para magbago ang bigat ng lahat ng nakapirmi. Hindi pa naman nag-iiba ang aktual na ayos ng bahay. Pareho pa rin ang altar na may puting bulaklak, ang kurtinang may kupas na asul, ang amoy ng piniritong galunggong tuwing umaga. Pero mula nang marinig niya ang salitang transfer at makita ang mukha ng ina, nang sabihin nitong hanggang kailan, hindi na niya matingnan ang kanilang tahanan bilang isang buo at payapang kwento. Mas mukha na itong maingat na tinahi sa mga bahagi, at may isang tahi na matagal nang nakalabas ang sinulid. Makalipas ang 2 araw, nagpasya si Livia na buksan ang cabinet sa likod habang si Ruben ay nasa palengke at si Delia ay nasa simbahan para sa nobena ng kapitbahay. Hindi niya iyon ginawa dahil gusto niyang maging tuso. Ginawa niya iyon dahil sa pakiramdam niyang ang pagiging mabuting anak ay unti-unti na ring nagiging paraan para gawing bulag ang sarili. Nandoon pa rin ang susi. Mabilis niya itong pinihit. Sa loob, naroon ang lumang lata ng biscuits, ilang sobre ng bangko, isang puting tuwalya na pinagbabalutan ng alahas noon, pero ngayoy magaan na, at ang dilaw na folder na ngayon ay tila ordinaryo lamang sa itsura. Nang buksan niya, una niyang nakita ang deed of sale na may petsang lampas 30 taon na. Pangalan ni Ruben ang nakalagay bilang buyer. Sunod, isang lumang tax declaration ng bahay at lote sa San Isidro. At sa pinakailalim, nakatiklop ng hiwalay, ang isang sertipikong may pangalan ng isang babae, Marisa Valmonte. Sa ibaba, may isang pamilyar ngunit hindi agad niya tinanggap na detalye sa kahon ng civil status, may nakasulat na married. Hindi niya alam kung bakit nanlamig ang mga daliri niya gayong hindi pa naman buo ang larawan. May marriage certificate pa bang kasunod? May annulment? May anumang paliwanag? Naghalungkat siya ng mas maingat at nakita ang isang affidavit na hindi notarized. Hindi pa tapos, may ilang bahagi na sulat kamay ni Ruben at ilang bahagi na tila ipinadraft sa iba. Doon niya unang nabasa ang pangalang hindi niya kilala at ngunit pagkapit pa lamang ng mata niya rito, ay parang may matagal nang nakaabang na bigat sa loob ng dibdib, Elias R. Valmont, anak ni Marisa Valmont. Walang tuwirang pangungusap na nagsasabing anak ni Ruben. Wala pang ganoong linya. Ngunit ang paraan ng pagkakabuo ng affidavit, ang pagbanggit sa moral obligation, ang paglalagay sa property acquired prior to present marriage, at ang tahasang pagnanais na maipatala ang nararapat sa tamang pangalan bago lumipas pa ang panahon, ay sapat para makitang ang papel ay hindi lang tungkol sa lupa, ito ay tungkol sa pagkilala, o sa pinakahuli, sa pagsubok nitong gayahin ang pagkilala sa pamamagitan ng ari-arian. Narinig niya ang pag-ubo ni Tia Belen sa bakuran at bigla niyang ibinalik ang lahat ng halos hindi makahinga. Nang maisara niya ang cabinet, saka lang niya napansin na nanginginig ang tuhod niya. Umupo siya sa bangko sa likod at pinilit ayusin ang paghinga. Sa maraming taon niyang pamumuhay sa bahay na iyon, hindi niya kailanman inisip na may isang pangalang ganito kalapit at gayon kalayo sa kaniya. Elias. Hindi ito parang kwento ng mga kapitbahay na may anak sa labas na alam ng buong baryo maliban sa asawa. Mas mahirap ito dahil mukhang may mga bahaging alam ng ina, mga bahaging alam ng ama, at mga bahagi namang piniling ituring na hindi kailangang buuhin upang manatiling nakatayo ang araw-araw. Nang gabing umuwi si Ruben, hindi agad siya kinibo ni Livia. Tiningnan lamang niya kung paano nito isinampay ang polo, hinugasan ang kamay, at kumain ng tahimik sa mesa. Minsan, ang pinakamasakit sa bagong tuklas ay hindi ang mismong laman nito, kundi ang kahusayan ng mga tao sa pagpapatuloy ng dating kilos kahit alam mong may kulang sa kwento. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas si Delia at nasa labas si Aris, nilapitan niya ang ama sa sala. Sino si Elias? Tanong niya. Hindi niya nilakasan ang boses, hindi rin niya iyon binalot sa ibang tanong. Kita niyang natigilan si Ruben, hindi sa paraang nagulat, kundi sa paraang biglang nakilala ang kinatatakutang sandali at naunawa ang dumating na. Hindi agad ito tumingin sa kaniya. Binuksan mo ang cabinet, sabi nito. Sino siya? Ulit ni Livia.
Sa kusina, huminto ang kalansing ng plato. Alam niyang narinig ng ina ang tanong. Anak ko, sa ini Ruben sa wakas, halos pabulong, ngunit dahil sa haba ng katahimikan bago iyon, para iyong bagay na sumadsad sa gitna ng bahay at hindi na pwedeng itulak pabalik sa ilalim ng mesa. Wala nang sumunod agad. Nakita ni Livia ang sarili niyang kamay na nakapulupot sa likod ng silya para hindi mahalatang nanghihina. Sa lahat ng naisip niya sa jeep, sa notaryo, sa koridor, sa harap ng kabinet, ito ang pinakakinatatakutan at pinakasimpleng anyo ng sagot, anak ko. Hindi anak sa dati, hindi batang tinulungan lang, hindi maling akala sa papeles, anak ko. Ilang taon na siyang alam ni mama. Tanong niya, at sa pagkakataong iyon ay sa ina siya tumingin. Dahan-dahang lumabas si Delia mula sa kusina. Pinupunasan pa ang basang kamay sa laylayan ng duster. Hindi ito umiiyak, lalong ikinagulat iyon ni Livia kaysa anumang luha. Matagal na, sabi nito. Gaano katagal? Bago pa mag-high school si Nestor. Umikot ang pakiramdam ni Livia, hindi sa literal na hilo kundi sa biglang pagkabago ng sukat ng mga lumipas na taon. Napakaraming Pasko, napakaraming kaarawan, napakaraming ordinaryong tanghalian at panggabing hapunan ang dumaan sa loob ng bahay na iyon, habang may isang buong tao sa labas ng pamilya nilang matagal nang kilala ng mga magulang niya sa paraang hindi nila pinahintulutang maging kaalaman ng mga anak. At tinanggap mo lang. Tanong niya sa ina, bago pa niya mapigilan ang sarili. Hindi siya sigurado kung galit iyon o pagsusumamo. Tumingin si Delia sa kaniya ng diretsyo, at doon unang nakita ni Livia ang bagay na marahil ay matagal nang nasa mukha ng ina, ngunit hindi niya kayang basahin noon. Hindi kahinaan, hindi pagpapatawad, hindi rin simpleng pagtitiis, kundi isang uri ng pagkapagod na natutong tumira sa loob ng dangal. Walang tumatanggap ng ganoon lang, sabi ni Delia. May mga bagay lang na pinipili mong huwag ipawasak ang lahat. Hindi niya alam kung gusto niyang yakapin ang ina o kontrahin ito. Parang parehong hindi sapat. Nasaan siya? Tanong niya kay Ruben. Sa San Isidro, doon sa bahay at loteng iyon. Tumango ang ama. Doon lumaki. Hindi. So para saan ang property? Hindi kaagad nakasagot si Ruben. Sa kaniya mapupunta, sabi nito, bakit ngayon? Matanda na ako. Hindi iyon ang tunay na sagot, alam nilang lahat. Bakit ngayon? Ulit ni Livia, mas mariin. Huminga ng malalim si Ruben, dahil gusto ko nang ayusin bago pa ako maunahan ng gulo. Sa puntong iyon, pumasok si Nestor mula sa labas, dala ang susi ng kotse at ang ugaling dumating sa mismong gitna ng bagay na ayaw ng lahat. Anong gulo? Tanong nito, at sa isang iglap, nakita ni Livia kung paanong ang lihim na matagal nang may sariling anyo, ay handa nang lumipat sa isa pang yugto mula sa tahimik na pagkakabuhol sa pagitan ng mag-asawa, patungo sa mga anak, sa mga paghahambing, sa mga karapatan, sa mga tanong na hindi na maibabalik sa mahinang boses sa likod ng kusina. Ngunit bago pa man may makasagot, tumingin si Delia kay Livia, na parang may hinihingi hindi para iligtas si Ruben, kundi para ihinto muna ang tuluyang pagkapunit ng gabing iyon, at sa loob ng isang segundo, na naramdamang mas mahaba kaysa maraming taon ng pananahimik sa bahay nila. Naisip ni Livia na ang tunay na hirap ay hindi pala ang malaman ang lihim, kundi ang malaman na mula sa sandaling ito, kahit anong piliin niyang sabihin, o huwag sabihin, may mababago ng hindi na maitatago kailanman. Narinig ni Livia ang pagbagsak ng susi ni Nestor sa ibabaw ng mesa, bago pa man ito muling magsalita, at sa napakaikling sandaling iyon ay tila may pagkakataon pang umurong ang gabi, na para bang maaari pa nilang ipagpaliban ang anyo ng susunod na pangungusap kung walang kikibo at hahayaan lamang na manaig ang ugong ng electric fan at ang mahinang tahol ng aso sa kalye. Ngunit hindi ganoon ang takbo ng mga bagay sa loob ng pamilyang minsang nabigyan na ng pangalan ang lihim. Kapag may isang salitang naitawid na sa gitna ng sala, kusa nang naghahanap ng kasunod ang lahat ng mata. Anong gulo? Ulit ni Nestor, mas mabagal na ngayon, at tumingin ito kay Ruben, pagkatapos kay Delia, saka kay Livia, na para bang inaayos sa mukha ng bawat isa ang nawawalang piraso. Walang sumagot agad. Sa katahimikang iyon, naisip ni Livia, na kaya marahil siya isinama ng ama sa bayan ay dahil may bahagi itong umaasang ang katahimikan niya ay maaaring maging tulay. Hindi nito naisip, na ang tahimik na tao rin ang madalas unang nakakaramdam, kapag hindi natimbang ang bigat ng bawat hindi sinasabi. May inaayos si Papa para sa lupa sa San Isidro, sabi niya sa wakas, at kahit alam niyang hindi iyon ang kabuuan. Iyon ang tanging anyo ng pangungusap na mailalabas niya, nang hindi tila siya mismo ang pumupunit sa ina, ngunit mabilis si Nestor sa mga puwang.
At, tanong nito, ang boses niya ay hindi pa galit. Subalit naroon na ang matalim na pagnanais na makarating sa dulo ng hindi pinagdaraanan ang maliliit na pag-uurong-sulong na pinaninirahan ng ibang tao. Nakita ni Livia ang paghinga ng ama mabigat ngunit pinipigilan at ang ina niyang nakatayo pa rin sa pagitan ng kusina at sala. Tila hindi makapagpasya kung dapat bang lumapit o manatiling nakasandal sa kung saan siya unang tumigil. May anak si Papa, sabi ni Livia, at nang sabihin niya iyon, hindi siya nakatingin kaninuman. Nakatingin siya sa isang maliit na gasgas sa kahoy ng mesa, na noon lang niya napansin kahit ilang taon na niya iyong nadadaanan. Ang sumunod ay hindi agad ingay. Una ay parang pagkawala ng laman sa hangin, pagkatapos ay ang mahinang pag-ubo ni Aris mula sa may pintuan, at saka ang maikling tawang walang saya ni Nestor. Anak, sabi nito. Anong ibig mong sabihing anak? Nang tumingin si Livia, nakita niyang hindi ito humihingi ng paliwanag, tumatanggi lamang muna sa narinig, na para bang sa paraan ng pag-ulit sa salita ay mababawasan ang bigat nito. Hindi sumagot si Livia, si Ruben ang nagsalita, at dahil marahil hindi na rin kayang ipaubaya sa iba ang sarili niyang pangungusap. May anak ako bago pa huminto ito, hindi dahil kulang ang alam sa gusto nitong sabihin, kundi dahil may ilang uri ng pagsasaayos ang kusang namamatay kapag huli na ang lahat. Matagal na, sabi ni Delia, putol ngunit mahinahon, matagal na naming alam. Si Nestor ang unang gumalaw. Umupo ito ng dahan-dahan sa silyang kaharap ng mesa, na para bang biglang hindi nito matiyak kung ang mga binti niya ay para pa rin sa pagtayo. Ninyong alam, tanong nito sa ina. Sinong ninyong? Kami ng papa mo. At kami. Hindi tinapos ni Nestor ang pangungusap, hindi na kailangan. Ang salitang kami ay lumawak na sa sala, kami na mga anak, kami na lumaki sa iisang bahay, kami na tinuruan ninyong maging diretsyo sa maliit na pagsisinungaling at maging masinop sa pera at pangalan. Kami na pinagtiisan ang kung ano-anong kakulangan ng hindi pinaghinalaang may isang buong tao sa labas ng bahay na bahagi pala ng anumang tinatawag ninyong pamilya. Sa tabi ng pintuan, si Aris ay hindi pa rin lumalapit, ang dalawang kamay ay nasa bulsa, at ang balikat ay nakayukong tila ayaw mapabilang ngunit wala ring mapuntahan. Kay Livia, ang pinakamalakas na damdamin ay hindi galit agad kundi isang uri ng pagkahiya na hindi niya maunawaan kung para kanino sa ama ba, sa ina, sa sarili nilang lahat, o sa lalaking hindi niya kilala ngunit matagal na palang umiiral sa gilid ng kanilang mga tahimik na taon. Sino siya? Tanong ni Nestor. Si Ruben ay naupo rin. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang usapan, mukha itong mas matanda kaysa karaniwan, hindi dahil sa isang biglaang panghihina kundi dahil may mga kasinungalingang kapag huminto ng tumayo sa harap mo. Saka mo lamang nakikita kung ilang taon silang nagpabigat sa katawan. Elias, sabi nito. Mas matanda ba sa akin? Napatingin si Delia kay Ruben. Ang simpleng tanong ay may sariling pangil, at naisip ni Livia na ganito magsimula ang mga sugat na walang dugo, sa paghahambing ng mga petsa, sa pagitan ng bago, at pagkatapos, sa pagsukat kung gaano kalapit ang pagtataksil sa mismong umpisa ng tahanan. Hindi, sagot ni Ruben, mas bata kay Livia ng kaunti. Hindi niya napigilang mapapikit, sa isang iglap, hindi na abstrakto ang pangalang Elias. May sukat na ito sa loob ng panahon ng pamilya nila. Habang siya marahil ay natutong maglakad sa sala o magtali ng buhok para sa unang pasok sa eskwela, may isa pang bata sa San Isidro na lumalaki rin, marahil may kaparehong hugis ng tainga o tikas ng pagkakatayo. Nang hindi man lamang niya inakalang may ganoong anino ang kaniyang ama sa ibang lugar. At kailan ninyo balak sabihin? Tanong ni Nestor kay Delia, hindi kay Ruben. Ito ang mas masakit kay Livia. Ang unti-unting paglilipat ng tingin mula sa lalaking gumawa ng lihim patungo sa babaeng tumulong, manatili itong nakatiklop. Wala kaming balak, sagot ni Delia pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi niya iyon sinabi ng may tapang. Sinabi niya iyon na parang isang matagal ng kahinaang hindi na niya kayang bihisan, kaya lang ngayon lumabas dahil sa lupa. Tanong ni Aris mula sa pintuan. Lahat sila ay napalingon sa kaniya. Marahil dahil iyon ang unang beses na nagsalita ito ng diretsyo sa buong gabi. Hindi lang dahil sa lupa, sabi ni Ruben, dahil kailangan na. Kailangan kanino? Sagot ni Aris, at ang boses nito ay hindi mataas, ngunit may uri ng tuwid na pagod na likas sa mga taong hindi sanay sa malabong paliwanag. Sa kaniya, sa akin, sabi ni Ruben. Sa unang tingin, maaaring isipin na pag-aming iyon. Ngunit kay Livia, mas tunog iyong paghingi ng pahintulot sa sariling matagal ng huli. Pinagmasdan niya ang ina. Walang luha. Walang tangkang pakiusapan ang mga anak na unawain ang ama,
Wala ring pagtatanggol sa sarili maliban sa katahimikang iyon na tila pinagpraktisan sa napakaraming taon. Doon niya unang naisip na ang anumang buhay na kinasanayan ni Delia matapos malaman ang tungkol kay Elias ay malamang hindi isang tuwid na desisyon, kundi maraming maliliit na pag-urong bawat araw. Sa umaga, pipiliing magluto pa rin ng almusal. Sa gabi, pipiliing huwag tanungin kung saan nanggaling ang ilang perang biglang nawala. Sa pista ng barangay, pipiliing tumawa sa harap ng ibang tao. Sa mga oras na kailangang magdesisyon kung iiwan ang lahat o pananatiling buo ang mukha ng tahanan. Pipiliing manatili kahit hindi na buo sa loob. May sustento, tanong ni Nestor. May tinutulungan ako, sagot ni Ruben. Ilang taon? Paminsan-minsan lang noon. Mas regular nitong mga huli. Galing saan ang pera? Sa pagkakataong iyon, hindi sumagot ang ama agad. At dahil sa sobrang tagal ng paghihintay, naunahan siya ng isang alaala, ang ulan noong grade 6, ang mahina ngunit madiing boses ng ina, ang linyang akin iyon bago pa tayo. Noong naunawaan ni Livia na ang perang pinagtalunan noong marahil ay hindi lamang pera ng isang hiwalay na ari-ari ang dinala ng ama sa kasal. Marahil iyon ang anyo ng nakaraan na paulit-ulit pumapasok sa bahay nilang hindi lubusang mapatigil. Doon sa lupa, sabi ni Ruben, may paupahan dati roon. Kaunti lang. Kaunti, ulit ni Nestor. Kaunting gaano. At habang kami rito ay iniisip ang tuition, mga repair sa bahay, at mga loan ni Masapaluwagan. May kaunting pera palang lumalabas sa ibang direksyon. Hindi galing sa pera ng bahay ang pinapadala ko, sagot ni Ruben, at sa unang pagkakataon ay may lumitaw na katigasan sa boses nito. Akin iyon. Akin iyon, mahinang ulit ni Delia, ngunit hindi niya tinutulig sa ang asawa, para bang sinusubukan lamang niya ang lumang katwiran sa hangin ng sala, at nadidiskubreng hindi na ito kasing tibay ng dati. Napatingin sa kanya si Livia, may lamat na sa boses ng ina, hindi dahil malapit itong umiyak kundi dahil ang ilang salitang matagal nang pinanghawakan upang maitawid ang buhay ay nawawalan na ng silbi kapag may ibang tainga nang nakaririnig. Akin bago pa tayo, dagdag ni Delia, halos sa sarili. At sa unang pagkakataon ay lumingon si Nestor sa kaniya nang may tahimik na pagkagulat. Marahil noon lang nito naunawaan na ang lihim na ito ay hindi basta natagpuan ng ina sa gitna ng kasal. Matagal na itong ipinakilala sa kaniya sa wika ng pag-aari at nakaraan, at baka sa dami ng taon ay natutuhan na lamang niyang ipagkasya ang sugat sa ilalim ng lohika. Hindi na itinanong ni Livia kung paano nalaman ng ina, kailan unang nakita, o gaano katagal sila hindi nag-usap ng maayos. May mga detalye na, kapag hinugot, ay hindi nagpapalinaw kundi nagpapalawak lamang ng sakit. Ang nangyari kinagabihan ay hindi sumabog sa pagsisigawan, gaya ng maaaring isipin ng ibang tao. Sa halip, unti-unti itong kumapal, hanggang sa wala nang makagalaw ng magaan sa sariling bahay. Si Nestor ay tumayo, naglakad sa may bintana, bumalik, saka muling umupo. Si Aris ay lumapit sa hapag, ngunit nanatiling nakatayo. Si Delia ay tuluyang naupo sa pinakadulong silya na dati nitong kinaroroonan tuwing almusal, na para bang kahit sa gitna ng pinakamasamang gabi, ay doon pa rin ang lugar na natural niyang binabalikan. Si Ruben ay ilang ulit binuksan ang bibig at muling isinara. Sa huli, si Nestor ang nagsabi ng bagay na matagal nang nasa ilalim ng lahat ng tanong. May habol ba siya rito? Hindi niya tinukoy si Elias bilang tao kundi bilang posibilidad ng hati, bilang anyo ng karapatan. At bagaman hindi iyon ikinagulat ni Livia, nanikip pa rin ang dibdib niya sa paraan ng pagkakaputol ng isang buhay tungo sa usaping habol. Ngunit alam din niyang hindi patas husgahan ang kapatid. May mga tao lamang na kapag nasaktan ay dumidiretso sa mga bilang at hangganan dahil doon lang sila marunong maghawak ng takot. Wala akong sinasabing kukunin niya to, sagot ni Ruben. Ang inaayos ko lang ay yung sa San Isidro. Iyon muna, sagot ni Nestor. Paano kung hindi doon magtapos? Hindi siya ganoong tao, kilala mo siya, anak ko siya. Hindi iyon sagot, hindi sumagot si Ruben. Sa katahimikan, naisip ni Livia na marahil iyon nga ang isa sa pinakamasakit. May isang buong relasyon ang ama sa labas ng buhay nilang mga anak. At kahit hindi ito relasyon ng magkasama sa iisang bahay, may sapat itong laman para makabuo ng mga pangungusap na hindi nila maaabot. Kilala mo siya. Paano nga ba makikilala ng isang ama ang anak na hindi pinalaki sa sariling mesa? Sa pagbisita ba paminsan-minsan, sa padalang pera, sa pagtingin mula sa malayo, o sa isang uri ng pagkilala na sinusuplayan lamang ng konsensya, kapag hindi na kayang tuluyang tumalikod. Hindi siya sigurado kung ano ang mas mabigat, ang posibilidad na kilala talaga ni Ruben si Elias, o ang posibilidad na hindi,
At ngayoy sinusubukan lamang takpan ng lupa ang isang kakulangan na hindi kayang bayaran ng anumang dokumento. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang bahay sa maliliit na paraan. Walang nagdeklara ng bagong tuntunin, wala ring hayagang pagpapataw ng katahimikan, pero kinabukasan sa almusal ay hindi ipinasa ni Nestor ang mantikilya kay Ruben kahit ito ang pinakamalapit. Si Aris ay umalis ng mas maaga kaysa dati at hindi na nag-abang ng kape. Si Delia ay nagluto pa rin ng itlog at tuyo ngunit hindi na muling sinabihan si Ruben na uminom ng maintenance nito. Si Livia, na sanay makaramdam ng tensyon sa mga pagitan, ay nakitang mas mahirap pala kapag hindi na tensyon lamang ang nasa hangin, kundi ang tahimik na muling pagsukat ng lahat sa kani-kanilang mga taon. Sa lending office kung saan siya nagtatrabaho, 2 beses siyang nagkamali sa petsa ng encoding at minsan ay napagsabihan ng supervisor dahil mali ang naitapal niyang OR sa ledger. Hindi iyon karaniwang nangyayari. Nang mag-lunch break siya sa pantry, hindi niya nagawang kainin ng buo ang baon niyang ginisang upo. Naiisip niya ang pangalang Elias nang walang mukha. Minsan sinusubukan niyang galitin ang sarili sa tao ring iyon, ngunit sa tuwing sumisibol ang munting tukso na isipin itong banta, agad din iyong nasasapawan ng isa pang tanong. Paano kaya lumaking may amang alam mong naroon ngunit hindi iyon ang buo? Hindi ba iyon sariling uri rin ng pagkakait, ngunit sa parehong sandali, may bahagi sa kaniya na tumitigas laban dito. Hindi dahil kay Elias mismo kundi dahil sa nakikitang kahandaan ng ama na ayusin ang huli na ang lahat, na para bang kapag naitama ang pangalan sa lupa ay may naisalbang dignidad sa isang bagay na matagal nang piniling huwag pangalanan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niyang magkasabay sa kusina sina Delia at Ruben, hindi nag-uusap ngunit parehong naghahanda ng hapunan sa paraang halos koreografiya na ng mahabang pagsasama. Si Delia ang naghihiwa ng pechay, si Ruben ang naglalagay ng rekado sa kawali, at kung hindi mo alam ang nangyari kagabi, maaari mong isipin na ordinaryong gabi lamang iyon. Ngunit hindi ordinaryo ang mga kamay ni Delia. Napansin ni Livia ang sobrang hinahaba ng paghihiwa nito sa tangkay, ang paraan ng pagpipigil sa lakas para hindi bumagsak ang kutsilyo ng marahas sa chopping board. Ma, sabi niya, lumingon ang ina. May kailangan ka ba? Tanong nito. At sa mahinahong boses na iyon ay tila may desperasyon na ibalik kahit paano ang normal na daloy ng mga simpleng bagay. Wala, tutulong lang ako. Kinuha niya ang platito ng bawang at nagsimulang magbalat. Ilang minuto silang tatlo roon, wala ni isa ang bumabanggit sa pangalang dumaan na sa sala kagabi. Sa huli, si Delia rin ang nagsalita, hindi kay Ruben kundi sa kawali. Darating daw dito si Nestor sa Sabado ulit, gusto niyang tingnan ang mga papeles. Hindi kailangan, sagot ni Ruben. Kailangan sa kaniya, sabi ni Delia, hindi malakas ang boses nito, pero malinaw na hindi na iyon pangungusap ng babaeng tumatanggap na lamang ng paliwanag. Hindi mo pwedeng sabihing huwag sa lahat ng bagay. Tapos na yon, huminto si Ruben sa paghahalo. Anong gusto mong mangyari? Hindi ko na alam, sagot ni Delia. Matagal ko nang hindi alam, pero hindi na pwedeng ganito ulit na, para bang kami pa ang dapat umiwas sa sasabihin. Napatingin si Livia sa ina. Wala pa ring luha. Subalit may isang bagay na mas mahirap harapin kaysa pag-iyak, ang sandaling may bahagyang nababawi ang isang matagal nang nagpigil ng sarili, at hindi mo tiyak kung matutuwa ka para sa kaniya o malulungkot dahil napakatagal bago iyon nangyari. Kinagabihan, pumasok si Delia sa kwarto ni Livia habang nagsusuklay siya. Hindi karaniwan sa ina niyang pumunta sa kwarto ng anak nang walang malinaw na dahilan. Umupo ito sa gilid ng kama at tumingin sa aparador, hindi agad sa kaniya. Galit ka ba sa akin? Tanong nito. Hindi inaasahan ni Livia ang tanong. Madali sanang sabihin na hindi, ngunit ang totoo'y hindi ganoon kasimple ang pakiramdam niya. May awa, may kirot, may pagkalito, may paghanga pa nga sa paraan ng ina na nabuhay sa gitna ng bagay na iyon. Ngunit may kasabay ding hinanakit na hindi niya alam kung makatarungan bang ilagay sa babaeng matagal ding nasugatan. Hindi ko alam, sabi niya ng totoo. Tumango si Delia, at parang hindi ito nasaktan sa sagot. Marahil dahil iyon din ang tanging totoo na kaya niyang tanggapin ngayon. Noong una, sabi ng ina pagkatapos ng mahabang katahimikan, akala ko isang beses lang. Iyong klasing pagkakamali na pwedeng ilibing kung hihinto na lahat pagkatapos. Pero may batang dumating. Tapos noong nalaman ko, hindi ko na alam kung alin ang hahawakan ko. Iyong hiwalayan ba, iyong hiya, o kayong mga bata na noon ay maliliit pa. Hindi sumagot si Livia. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil naramdaman niyang ang anumang payo o paghusga mula sa kaniya ay magiging magaan lamang sa bibig,
kumpara sa bigat ng panahong binabanggit ng ina. Bakit hindi ka umalis? Tanong niya sa huli, hindi agad sumagot si Delia. Siguro dahil hindi ako ganoon katapang, sabi nito, ngunit umiling agad na para bang itinatama ang sarili. O siguro dahil may mga uri ng tapang na akala ng tao ay nasa pag-alis, pero minsan nasa pananatili rin, kahit hindi iyon laging marangal pagdating ng panahon. Naunawaan ni Livia ang ibig sabihin at hindi rin may mga katwirang nagiging totoo lamang sa mismong mga araw na kinakailangan sila at nagmumukhang mahina o mali kapag tinitingnan mula sa malayo ng mga taong hindi naman tumira sa loob ng mga pasyang iyon. Alam ba niya tungkol sa amin? Tanong niya. Oo, sabi ni Delia. Pero hindi kita alam kung gaano karami. Nakilala mo na siya. Huminga ang ina bago sumagot. Isang beses. Matagal na. Bata pa. Hindi na nagtanong si Livia kung saan, kailan, o ano ang naramdaman ng ina nang makita ang batang hindi naman nagkasala ngunit may mukha ng kasalanang kailangan niyang pakisamahan sa bawat pag-uwi ng asawa. Sa isip niya, ang pagtingin ni Delia kay Elias noon ay marahil hindi galit lamang o awa lamang. Marahil mas mapanganib at mas malungkot ang makita sa isang bata ang ebidensya ng isang bagay na hindi mo mapapatay nang hindi may pinapatay ka ring inosenteng bahagi. Dumating ang Sabado nang may manipis na ulan sa umaga. Naroon si Nestor bago mag-alas 9, may dalang envelope at sariling notepad, na para bang sa pagiging handa sa papeles ay mapipigil niya ang pagtagas ng mas malalabong sakit. Hindi siya paligoy-ligoy. Kailangan nating ayusin ito ng malinaw, sabi nito sa ama matapos ang kape. Hindi yung bahala na. Si Ruben ay hindi tumutol ng tuwiran, marahil dahil pagod na rin sa ilang gabing walang maayos na tulog. Kinuha nito ang folder at inilapag sa mesa. Habang isa-isang inilalabas ang mga papel, napansin ni Livia na ang mga dokumento ay parang mas ordinaryo sa liwanag ng umaga kaysa sa dilim ng mga nakaraang gabi. Xerox, lumang pirma, tax declarations, affidavit draft. Ngunit alam niyang hindi umiikli ang pinsala ng isang bagay dahil lamang mas malinaw itong nakikita. Tiningnan ni Nestor ang deed of sale, saka ang tax declaration, pagkatapos ang draft affidavit. Nang mabasa nito ang pangalang Elias, bahagya lamang gumalaw ang mukha nito. Walang sigaw, walang mura, at gusto mong ilipat ito sa kanya. Tanong niya, oo, sagot ni Ruben. Buo. Oo. Bakit hindi mo idaan sa will? Ayoko nang maghintay pa. Hindi ba mas lalong gugulo kung ngayon? Mas gugulo kung patatagalin. Sa puntong iyon, nagsalita si Aris, na noon ay tahimik lamang sa may bintana. Hindi ko maintindihan kung ano ang inaayos mo. Sabi nito, yung lupa ba o sarili mo? Walang sumagot agad. Napatingin si Livia sa kapatid. Si Aris ang pinakamadalang magsalita tungkol sa mga bagay na malalim, ngunit kapag nagsalita ito, madalas ay direkta sa bahaging pilit iniiwasan ng lahat. Napayuko si Ruben. Pareho siguro, sabi nito, at iyon marahil ang pinakadiretsong pangungusap na narinig nila mula rito sa loob ng maraming taon. Hindi iyon sapat, alam ni Livia. Hindi mabubura ng isang tapat na pangungusap ang lawak ng mga inilihim. Ngunit may kakaiba sa tunog niyon, na para bang pagod na itong ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng legalidad at pag-aari. At paano si Ma? Tanong ni Nestor. Paano kami? Hindi sumagot si Ruben. Sa halip ay tumingin ito kay Delia, at doon naintindihan ni Livia na sa kabila ng lahat, may ilang usaping sa kanila pa ring umiikot na mag-asawa, kahit pa ang mga anak ang siyang unang natamaan ng alon. Wala akong kukunin sa inyo, sabi ni Ruben sa huli. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, sagot ni Nestor. Hindi lahat nadadaan sa kuha at hati. Hindi sanay si Livia na marinig iyon mula sa kuya niya, at may munting hiya siyang naramdaman sa mga naisip niya rito nitong mga araw. Totoo, mabilis itong dumiretso sa mga karapatan at dokumento, ngunit hindi pala iyon palaging bunga ng kasakiman. Minsan, anyo rin iyon ng pagkalinga sa pagkakasunod-sunod ng mundo, kapag ang ibang bahagi nito ay biglang hindi na mapagkakatiwalaan. Bandang hapon, nang mapagod na ang usapan at tila wala nang maiuusad sa isang upuan lamang, sinabi ni Delia na kailangan muna niyang magsimba. Karaniwang mag-isa itong pumupunta sa chapel pag Sabado, ngunit nang tumayo ito, kusang sinabi ni Livia, sasama ako. Hindi tumutol ang ina. Sa daan, hindi sila agad nag-usap, basa ang semento, at may amoy ang hangin na halong dahon at lumang pader. Sa labas ng chapel, may 3 batang naglalaro sa basang hagdan, at isang matandang babae ang nagtitinda ng kandila. Nang makaupo sila sa pinakadulong bangko, nakita ni Livia ang ina niyang hindi agad nagdasal. Nakatingin lamang ito sa altar, ang 2 kamay ay mahigpit na magkahawak.
Gusto mo bang ituloy niya? Tanong ni Livia, mahina. Hindi siya sigurado kung alin ang tinutukoy niya, ang paglipat ng lupa, ang pakikipag-ugnayan kay Elias, o ang pagtatangkang tawagin na pag-aayos ang isang bagay na hindi na mababalik sa simula. Marahil alam iyon ni Delia, dahil ang sagot nito ay hindi rin tiyak. May bahagi sa akin na gusto nang matapos ang pag-iingat sa lihim, sabi nito, at may bahagi ring galit pa rin na bakit sa huli ako pa ang kailangang maging maayos. Napayuko si Livia. Naunawaan niya iyon higit kaysa anumang paliwanag sa papel. Ang mga babae sa bahay nila, marahil sa maraming bahay, ang madalas inaasahang magdala ng anyo ng kaayusan kapag ang mga lalaki ay tapos ng magdesisyon sa mga pinsalang ipinahiram nila sa panahon. Pero bata pa noon si Elias. Dagdag ni Delia matapos ang ilang sandali, at kahit ngayon hindi na siya bata, hindi ko rin masabing wala siyang karapatan sa kahit anong kabutihan mula sa tatay niya. Nang marinig iyon, hindi napawi ang hinanakit ni Livia, ngunit may gumalaw sa loob niya na hindi niya maipangalan. Marahil iyon ang simula ng pag-unawa na hindi kailangang magkasalungat ang dalawang bagay. Maaaring may nasaktan ng malalim at maaari ring may isa pang taong hindi rin naman pinili ang paraan ng pagdating niya sa mundo. Pag-uwi nila, nadatnan nilang tahimik ang bahay. Si Nestor ay nasa may mesa pa rin, nagsusulat ng kung ano-ano sa notepad. Si Aris ay wala sa sala. Si Ruben ay nakaupo sa tapat ng bintana. Ang folder ay nakasarado na, hindi agad nagsalita ang sinuman. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo si Ruben at inilagay ang folder sa gitna ng mesa. Hindi ko muna itutuloy sa linggong ito, sabi nito. Si Nestor ay tumingala, dahil sinabi namin, dahil kailangan ko munang ayusin ang sasabihin. Kanino? Tanong ni Livia. Tumingin si Ruben sa kaniya, at may kung anong pagod na tila bahagyang nagbago, hindi gumaan. Ngunit huminto na sa pagkunwaring alam ang tamang anyo ng lahat. Sa inyo, at sa kaniya. Walang dramatikong ginhawang dumating pagkatapos niyon. Walang yumakap, walang nagsabing salamat, walang tahasang kapatawaran sa mukha ng ina. Ngunit may maliit na paglihi sa takbo ng hangin sa loob ng bahay, na para bang sa unang pagkakataon mula nang mahulog ang lihim sa sala, ay may isang pinto nang bumukas, hindi palabas kundi paloob sa isang lugar, na hindi pa ligtas, hindi pa malinis, pero hindi na rin lubusang nakatago. Nang gabing iyon, habang nagtatanggal si Livia ng tuwalya sa sampayan sa likod, narinig niya ang ama niyang tumawag mula sa kusina. Hindi malakas ngunit sapat para marinig ng lahat sa bahay, Delia, at may kakaibang pag-iingat sa pagbigkas ng pangalan, na para bang matagal na niya iyong ginagamit sa pang-araw-araw nang hindi talagang tinatawag ang mismong babaeng may dala nito. Hindi niya narinig ang sagot ng ina, tanging ang mahinang tunog lamang ng isang plato, na maingat na ibinaba sa lababo, at habang hawak niya ang malamig at bahagyang mamasa pang tela sa magkabilang kamay, naisip ni Livia na may mga gabing ang tanging totoo munang pag-usad ay hindi ang pagkakasundo o ang malinaw na pasya, kundi ang pagpigil sa sarili na muling itupi ang lahat pabalik sa dating katahimikan. Ngunit sa mga sumunod na araw ay doon din nagsimulang maging malinaw kay Livia na ang hindi na muling maitutupi ay hindi automatikong nagiging mas totoo o mas marangal, minsan, kapag huminto na ang isang lihim sa pagtatago. Saka lamang ito natututong mamuhay sa ibabaw ng mesa sa anyong mas mapang-abala, dahil wala nang maikakaila, ngunit wala ring sapat na paraan, para pangalanan kung ano ang dapat baguhin ng bawat isa sa harap nito. Lunes nang sabihin ni Ruben na pupunta siya sa San Isidro, kinabukasan. Hindi niya iyon inihayag na parang paalam sa buong bahay, kundi gaya ng isang lalaking ayaw magmukhang humihingi ng pahintulot. Ngunit alam ni Livia sa paraan ng pagkakasabi nito, habang nakatayo sa tabi ng gripo at naghuhugas ng tabo, na hindi iyon basta ordinaryong lakad. Hindi rin niya agad alam kung bakit siya sumagot ng, "Sasama ako," bago pa man siya tuluyang makapag-isip. Napalingon ang ama, bahagyang nagulat, at sa isang saglit ay tila gusto nitong tumanggi. "Hindi kailangan," sabi nito. "Gusto ko lang," sagot ni Livia. "Wala naman akong pasok bukas." Hindi niya idinagdag na may bahagi sa kanya na hindi mapakali sa ideya ng ama, na muling magtutungo roon ng mag-isa, hawak ang mga papel at marahil ang sarili nitong bersyon ng awa at obligasyon. Samantalang silang naiwan sa bahay ay patuloy na maghahakot ng mga tanong na walang mukha. Gabi iyon ng Lunes, at gaya ng ibang gabing dumaan, mula nang mabunyag ang pangalan ni Elias, wala nang malinaw na away ngunit wala ring tunay na pagluwag. Si Nestor ay hindi na nagtagal para sa hapunan. Matapos kumain ay nagpaalam itong maaga at sinabing may aasikasuhin kinabukasan sa opisina, ngunit sa paraan ng pag-iwas nitong tumingin ng matagal kay Ruben.
Malinaw kay Livia na may mga salitang ayaw muna nitong mailabas, habang sariwa pa ang lahat. Si Aris naman ay kumain ng mabilis at nagkulong agad sa kwarto. Ang karaniwan nitong pagkatamad na makisangkot ay ngayoy nagmumukhang hindi kawalang interes, kundi isang uri ng pagod na hindi pa marunong mag-anyong maayos. Si Delia ang pinakakakaiba. Hindi na ito nanunumbalik sa dating anyo ng mapagkalingang katahimikan. Hindi rin naman ito tuwirang mapanumbat. Sa halip ay may bago sa paraan nitong kumilos mas diretsyo, mas hindi nagpapaliwanag, at kung minsan ay may mga maliliit na pagpili na dati hindi nito ginagawa, gaya ng pag-iwan sa hapag ng hindi hinihintay si Ruben, o ang hindi na pagsingit ng kung kumain na ba ito. Kung nakainom na ba ng gamot, kung dadalhin ba nito ang payong. Hindi iyon malalaking bagay, ngunit sa isang mahabang pagsasama, ang maliliit na bagay ang unang nagtatala kung saan nabawasan ang loob. Kinabukasan, umalis sila ni Ruben bago mag-alas 7. Hindi umulan, ngunit mababa ang ulap at may dampi ng hangin, na amoy basang lupa, kahit hindi naman bagong dilig ang mga halaman sa tabi ng kalsada. Sa terminal, habang naghihintay ng jeep, hindi nagsalita ang ama. Dati-rati, ang ganoong katahimikan ay hindi magiging pansin kay Livia. Marami silang biyahe sa buhay na magkasama, ngunit halos walang usap, at hindi niya iyon itinuturing na kakulangan. Ngayon iba ang bigat. Ang hindi nila pinag-uusapan ay hindi na simpleng pagod o kakulangan sa kwento mula sa maghapon. May tao ng kasama sa pagitan nila kahit wala roon isang pangalang hindi nila matagal na binibigkas, isang bahay na wala sa kaniyang alaala ngunit matagal ng bahagi ng oras ng ama, isang batang naging lalaki na hindi niya pa nakikita ngunit may sapat ng timbang para mapahinto ang ihip ng bentilador sa sarili nilang sala. Nagalit si kuya, sabi niya nang nasa jeep na sila. Natural lang. Sagot ni Ruben. Ikaw. Hindi agad nakasagot si Livia. Nakatingin siya sa mga palayan at sa mga tindahang may nakasabit na tarpaulin ng mga kandidato noong nakaraang eleksyon na hindi pa naaalis. Hindi ko alam kung ano ang tamang maramdaman, sabi niya sa huli. Minsan iniisip ko na dapat galit lang, minsan naman naiisip ko ring huli na para doon, kasi nangyari na ang lahat bago pa ako marunong umunawa. Tumango si Ruben ngunit hindi iyon ang uri ng tango na may maibibigay na linaw. Hindi kita masisisi kahit anong maramdaman mo, sabi nito. Ang pangungusap ay disente, ngunit kay Livia ay may kulang pa ring halos nakakainsulto, parang isang lalaking natutuhan ng aminin ang karapatan ng iba sa damdamin, ngunit hindi pa rin marunong humawak sa bigat ng sanhi. Hindi siya sumagot. Sa isip niya, mas madaling tanggapin sana kung may malinaw na anyo ng pagiging masama ang ama, kung nagyabang, nagsinungaling pa, o ipinilit na wala itong utang sa sinuman. Ngunit si Ruben ay hindi ganoon. Ito ang higit na nagpapagulo, ang isang taong hindi malupit sa maliwanag na paraan, ngunit sa mahabang panahon ay nabuhay sa mga desisyong tahimik at paulit-ulit na may nasasaktan pa ring iba. Pagdating nila sa San Isidro, unang pumasok sa isip ni Livia na mas ordinaryo pala ang lugar kaysa sa anumang imaheng na itayo niya sa loob ng mga araw na iyon. Walang lihim sa hitsura ng kalsada, may dalawang sari-sari store, isang maliit na bakery na amoy bagong pandesal, ilang motorsiklo sa tapat ng vulcanizing shop, at sa dulo ay may kapilya na pinapaputi pa ang gilid. Sumakay sila ng tricycle papasok sa mas tahimik na bahagi, at doon unti-unting nagbago ang paligid, mas kaunti ang tindahan, mas marami ang bakod na kalawangin, mas matagal ang pagitan ng mga bahay. Huminto sila sa tapat ng isang mababang gate na yari sa yero, at lumang bakal. Sa loob ay isang bahay na hindi malaki ngunit maayos ang pagkakatingin. May dalawang bintanang may grill. Puting dingding na bahagyang luminipis ang pintura, at isang maliit na espasyo sa harap na may paso ng gumamela at sampagita. Hindi ito marangya, hindi rin dukha. Higit sa lahat, hindi ito mukhang pansamantala. Iyon ang unang tumama kay Livia. Anumang mayroon dito sa pagitan ng ama niya at ng pamilyang hindi niya kilala, hindi ito isang alaala lamang na minsang sinubukang takpan. May tagal. May pagbalik-balik, may pagpapanatili, hindi agad bumaba si Ruben. Nakaupo lamang ito sa tricycle ng ilang segundo, hawak ang folder sa kandungan. Noon napansin ni Livia ang bahagyang panginginig ng hinlalaki nitong nakapatong sa gilid ng karton. Gusto mo ba talagang sumama? Tanong nito. Nandito na tayo, sabi niya. Bumaba siya bago pa man sumagot ang ama. Sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung gusto niya talagang makita kung sinong magbubukas ng pintuan. Ngunit alam niyang mas hindi niya kakayaning manatili sa labas, habang muli na namang may bahagi ng kwento ang binubuo sa loob ng bahay na hindi sa kanila. Si Ruben ang kumatok, isang beses, saka dalawa pang mahihina.
Maya-maya'y bumukas ang pinto at isang babaeng nasa bandang 60 ang lumitaw. Manipis ang buhok, may suot na kupas na blouse, at ang mga mata ay may uri ng pagod na hindi mula sa isang gabing kulang ang tulog kundi mula sa mga taon ng pag-aabang, sa kung kailan ba talaga nagiging sapat ang ipinagkakaloob sa iyo ng buhay. Hindi na kailangang ipakilala kung sino siya. Hindi dahil kahawig niya ang anumang larawan sa isip ni Livia, kundi dahil sa paraan ng pagkatingin niya kay Ruben, walang pagtataka. Walang init na bago, walang hiyaring parang nahuli. Pumasok kayo, sabi niya. Saka lamang napansin si Livia at bahagyang tumigil. Si, anak ko, sagot ni Ruben. Hindi pinangalanan, hindi ipinakilala kung alin. Sa maliit na pagkukulang na iyon, may kung anong lumubog kay Livia. Kahit sa sandaling ito, kahit pagkatapos ng lahat, may bahagi pa rin ng ama niyang umaasa na sapat na ang mga salitang kulang. Livia, sabi niya, bago pa man tumagal ang katahimikan. Tumango ang babae. Ako si Marisa. Ang sala ay malinis, may crocheted cover ang likod ng sofa, at isang altar sa sulok na may imahen ng stow, ninyo, at isang maliit na florera ng tuyong bulaklak. Sa dingding ay may 3 framed photos, isang graduation picture ng binatang nakabarong, isang family photo na si Marisa, at ang parehong binata ang magkatabi ngunit walang ibang kasama, at isang larawan sa harap ng dagat na tila kuha sa murang resort. Hindi na kailangang itanong kung sino si Elias. Sa unang sulyap pa lamang, may bagay nang nagpaalangan kay Livia sa loob ng dibdib. Hindi ito yaong malakas na pagkakahawig na nakikita sa mga kwento ng baryo, kung saan nagbubulungan ang mga kapitbahay, dahil iisa ang hugis ng ilong o tikas ng balikat. Mas tahimik ang pagkakapareho, ang paraan ng pagkakapinid ng bibig, ang medyo mababang talukap ng mata, ang pagkakatayo sa frame ng larawan na parang kahit bihis na bihis ay hindi komportable sa pagpapakuha. Sapat iyon. Hindi na niya pinilit hanapin ang higit pa. Wala siya rito, sabi ni Marisa, habang naglalabas ng baso para sa tubig. Nasa trabaho. Saan? Tanong ni Livia bago pa niya mapigilan ang sarili. Tumingin sa kanya si Marisa, hindi naman masama ngunit maingat, na para bang tinatantiya kung anong uri ng sagot ang kaya niyang dalhin. Sa hardware sa bayan. Tumango si Livia. Sa gilid ng kaniyang paningin, nakita niyang si Ruben ay hindi pa rin nakakaupo ng lubusan. Para bang handa itong umalis anumang sandali kung may maling galaw sa pag-uusap. Sinabi ko sa iyong baka hindi ito magandang araw, sabi ni Marisa kay Ruben. Mas lalong hindi magiging maganda kung patatagalin pa, sagot nito. Ang pamilyar na linya ay parang mas marupok pakinggan sa bahay na ito. Dito, hindi ito tunog ng lalaking may pasya, kundi ng taong hinahabol ng sariling pagkaantala. Umupo sila. Si Livia ay pinili ang pinakadulong upuan malapit sa bintana. Hindi niya alam kung nais ba niyang makita ang lahat o magkaroon ng mabilis na daan palabas. Alam na nila. Tanong ni Marisa, at hindi rin ito kinailangang tukuyin kung sino ang nila. Oo, sagot ni Ruben. Lahat, oo. Tumango ang babae at tumingin sandali sa nakasaradong pinto ng isa sa mga kwarto, saka bumalik ang tingin kay Livia. Hindi ko hiningi na ganito lumabas, sabi nito, at agad na naramdaman ni Livia ang munting pagtutol sa loob niya. Hindi niya alam kung bakit ang unang gusto niyang gawin ay ipagtanggol ang ina laban sa anumang maaaring pakinggang paliwanag mula sa babaeng ito, kahit hindi pa naman ito nagsasalita ng mas mahaba. Marahil iyon ang likas na paghahanap ng panig kapag humaharap na sa laman ang isang lihim. Wala rin namang maayos na paraan para lumabas, sabi niya, at narinig niya mismo sa sarili niyang boses ang lamig na hindi niya itinakdang ipakita. Hindi nagalit si Marisa. Sa halip ay bahagyang tumango, na para bang ang ganyang sagot ang pinaka-inaasahan niya, mula sa isa sa mga anak na hindi niya kilala. Tama ka, sabi nito. Wala. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Sa malayong bahagi ng bahay, may tunog ng electric fan at mahinang kalansing ng kutsara sa isang tasa, marahil dahil iniwan ni Marisa ang tsaa nito sa mesa sa kusina bago sila dumating. Naisip ni Livia na nakapanliliit ang mga ordinaryong tunog kapag nasa gitna ka ng isang silid na pinaninirahan ng bagay na alam mong matagal na ipinagkait sa iyo. Para bang lalo nitong ipinapakita na ang lihim ng ibang tao ay hindi palaging anyo ng gulo, kung minsan, isa rin itong pang-araw-araw na buhay na nagpapatuloy ng tahimik, habang sa kabilang bahay ay may isa pang katahimikang hindi makaporma. Bakit ngayon? Tanong niya sa huli, hindi na kay Ruben, kundi kay Marisa. Saglit itong napatingin sa kaniya na para bang pinag-iisipan kung may karapatan ba siyang sumagot sa tanong na iyon. Dahil ayaw na ng tatay mo na maabutan pa ng problema ang papel, sabi nito. Iyon ang sabi niya.
At ikaw? Ako? Gusto mo ba? Hindi agad sumagot si Marisa. Hindi ko na alam kung alin ang gusto, at alin ang nakasanayan na lang tanggapin, sabi nito. Noong una, ayoko ng anuman mula sa kaniya. O baka iyan ang paulit-ulit kong sinabi sa sarili para hindi ko maramdaman ang hiya, pero lumalaki ang bata. May mga bayarin. May mga taong hindi mo maiiwasang lapitan kahit ayaw mo dahil sila ang bahagi ng pagkakamaling hindi na maibabalik. Pagkatapos ng ilang taon, hindi mo na alam kung may hinihingi ka pa ba o tinatanggap mo na lang ang ibinibigay dahil nandyan na. Hindi siya tumingin kay Ruben habang nagsasalita. Sa mismong pag-iwas na iyon, may higit na sinabi ang babae kaysa sa anumang pagdaramdam. Naunawaan ni Livia at ayaw ding unawain na may sariling uri ng pagkababa ang ganoong buhay, ang hindi mo hawak ang pagkakasala pero ikaw ang matagal na nakatira sa kaniyang anino. Alam ba ni Elias ang lahat? Tanong niya. Alam niya kung sino ang tatay niya, sagot ni Marisa. Pero hindi lahat ng detalye, hindi ko naman ikinuwento ang dapat ninyong marinig mula sa tatay ninyo. Muli, may bahagyang lamig na dumaan kay Livia. Hindi niya matukoy kung laban ba iyon sa ama niya o sa buong ayos ng mga taong ito, na matagal nang marunong magtalunan kung aling bahagi ang hindi dapat sabihin sa iba. At paano siya tumatawag sa kaniya? Tanong niya, ngayon ay halos hindi niya alam kung bakit pa niya itinatanong. Hindi siya tumatawag, sabi ni Marisa. Pagbata, Tito Ruben, paglaki, minsan wala na lang. Doon niya unang naramdaman ang pagkapunit ng isang madaling imahinasyon. Sa isip niya nitong mga nakaraang araw, may kung anong linya ang madaling iguhit, na marahil si Elias ay naging tahimik na anak sa gilid, tinanggap ang presensiya ng ama sa abot ng makakaya, at ngayoy tatanggap ng lupa bilang anyo ng huling pagkilala. Ngunit ang sagot ni Marisa ay nagpakita ng mas mapait na posibilidad. Maaaring hindi rin simple para kay Elias ang tumanggap ng lalaking hindi mo maangkin bilang ama ngunit hindi mo rin maikakailang ama mo. Sa gayon, ang lupang pinag-uusapan ng lahat ay maaaring hindi lamang ari-arian, kundi isang mahirap at huling wika ng isang relasyon na hindi kailanman nagkaroon ng tamang pangalan. Bandang 11:00 nang dumating si Elias, narinig muna nila ang motorsiklo sa labas, ang pagsara ng gate, at ang mabibigat ngunit hindi padaskol na yabag papasok. Sa sandaling iyon, parang humigpit ang balat sa likod ng leeg ni Livia. Ayaw niyang tumayo, ayaw din niyang manatiling mukhang nag-aabang. Pumasok ang lalaki na may dalang brown envelope at resibong nakatupi sa bulsa ng polo. Hindi na ito bata, marahil ay nasa huling 20s o unang 30s, mas payat kaysa inakala niya, at may uri ng mukha na madaling mapagkamalang mahinhin sa unang tingin, ngunit sa pangalaway mapapansing mas marami palang pinipigil kaysa sinasabi. Nang makita nito si Ruben, hindi ito nagulat. Nang makita siya, saka lamang bahagyang bumagal ang kilos. Dumating ka pala, sabi ni Marisa. Tumango si Elias, saka inilapag ang envelope sa mesa. May delivery sa kabila, kaya napaaga. Hindi agad siya pinakilala ni Ruben. Muli, si Livia pa ang nagpasya para sa puwang na iyon. Ako si Livia, sabi niya, tumingin sa kaniya si Elias. Sa malapitan, mas malinaw ang pagkakahawig sa ama niya, at iyon mismo ang lalong nakapagpalayo ng loob niya. Alam ko, sabi nito pagkaraan ng ilang segundo. Hindi naman bastos ang tono, ngunit may isang uri ng pagkaputol doon na parang matagal na niyang tinanggap na ang pagkakakilanlan ay hindi niya kailangang hintayin mula sa wastong sandali. Sinabi na ni Mama, umupo si Elias sa silyang pinakamalayo kay Ruben. Kung may balak man ang ama niya na pangunahan ang usapan, nahuli na ito. Dapat hindi ka na dumating ng walang sabi ni Marisa kay Ruben. Ngunit hindi ito pagsaway kundi simpleng paglalarawan ng katotohanan na alam na ng lahat sa silid. May dala akong draft, sabi ni Ruben, iniaangat ang folder. Ayoko munang pag-usapan ang draft, sagot ni Elias. Hindi malakas ang boses nito. Doon lalo nakadama ng kirot si Livia. Ang mga taong may tunay na galit minsan ay hindi kailangang sumigaw, sapat na ang tahimik na pagtabi sa bagay na masyadong huli nang iniaalok sa paraang inakala ng nag-aalok na maayos pa. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ni Ruben. Napatingin si Elias sa kaniya. At sa unang pagkakataon ay may bahid ng matalim na pagod sa mukha nito. Bakit ngayon? Hindi bago ang tanong, ngunit iba ang tunog mula sa kaniya. Sa bibig ni Livia, ang bakit ngayon ay tanong ng anak na biglang natuklasang may inilihim sa kaniya. Sa bibig ni Elias, isa iyong tanong ng taong matagal nang kilala ang kulang ngunit hindi piniling habulin ang paliwanag sa bawat taon. Dahil gusto kong ilagay sa iyo ang sa San Isidro, sabi ni Ruben. Hindi ko tinatanong ang lupa. Nagkaroon ng mahabang katahimikan.
nakita ni Livia na ibinaba ni Marisa ang tingin sa mga kamay niya. Si Elias ay hindi tumingin sa ina, na para bang matagal na niyang natutunang huwag itong isama, sa mga sandaling dapat sanay sa ama lamang nakaturo ang kakulangan. Anong gusto mong marinig? Tanong ni Ruben, at kahit marahil gusto nitong maging tapat, may bakas pa rin ang pagkalito sa tanong na para bang hindi nito alam kung saan magsisimula kapag hindi na papel ang hawak kundi taong may sariling alaala ng pagkukulang nito. Wala, sagot ni Elias. Iyon nga ang punto. Hindi na kailangan ng dagdag para maunawaan ng lahat sa sala, ang ibig sabihin, sa loob ng maraming taon, wala. Wala sa mga graduation marahil, wala sa mga simpleng pagkakasakit, wala sa mga ordinaryong hapon, na ang tanging gusto ng isang bata, ay ang malaman kung bakit ang ibang tao, ay may amang pwedeng tawaging sa tamang pangalan, habang siya ay may presensyang hindi maangkin ng buo. Nararamdaman ni Livia ang kirot ng pangungusap kahit hindi iyon para sa kaniya, at kasabay noon ay may isa pang mas mahirap tanggapin. Ang hinalang maaaring mas marami silang pagkakapareho ni Elias kaysa sa gusto niyang aminin. Pareho silang lumaki sa anino ng katahimikan ng ama. Magkaiba lamang ang bahay na pinanggalingan. Hindi kita pinabayaan, sabi ni Ruben, noon lamang lumabas ang galaw sa mukha ni Elias, na pwedeng tawaging pait. Hindi mo rin ako pinili, sabi nito. Ang salita ay hindi itinapon ng marahas. Mas masakit dahil sinabi iyon na parang matagal nang nilinis sa isip at handa nang ilapag kapag kailangan. Walang sumagot agad. Para kay Livia, iyon ang sandaling tuluyan niyang naramdaman na hindi sapat ang simpleng paglalagay ng panig. Hindi ibig sabihing nawala ang awa niya sa ina o nabawasan ang hinanakit sa ama o naging komportable siya sa presensiya ni Elias. Ngunit sa isang iglap, ang lalaki sa harap niya ay hindi na lamang anak sa labas na maaring ilagay sa salitang habol, lupa, o problema. Isa rin itong taong may sariling paraan ng pagkasugatan mula sa parehong pinagmulan. Hindi ko kailangan ang bahay kung iyon lang ang paraan mong marunong magsalita, dagdag ni Elias pagkaraan. Hindi ko sinasabing hindi mo ito ibigay kung iyon ang gusto mo. Pero huwag mo ring isipin na dahil may papel, may naayos ka na. Tumingin si Livia kay Ruben. Sa unang pagkakataon sa buong pagpunta nilang iyon, mukha itong nawalan ng anumang nakahandang paliwanag. Marahil dahil totoo ang sinabi ni Elias sa paraang hindi kayang iangat ng legal na salita. Sa likod ng isip ni Livia, sumagi si Delia ang ina niyang matagal na nanatili. Hindi dahil may naayos kundi dahil may mga bagay na pinili lamang huwag tuluyang ipawasak. May kung anong nakakabigat sa pagkakatuklas na sa dalawang bahay na pinaghihiwalay ng lihim ng isang lalaki, parehong natutong mabuhay ang mga tao sa ilalim ng kakulangan ng wastong pangungusap mula rito. Hindi nagtagal pa ang usapan, ngunit hindi rin ito nauwi sa malinaw na hiwalayan ng loob. Si Ruben ay nag-iwan ng kopya ng draft at sinabi kay Elias na hindi ito kailangang pumirma agad. Si Marisa ay naghain ng tinapay na wala namang sumeryosong kumain. Si Livia ay 2 ulit tinangkang magsalita kay Elias, ngunit kapwa na uwi lamang sa maiikling tanong kung gaano na ito, katagal sa hardware, kung palagi ba itong nakamotor papasok. Kung matagal na ba sila sa bahay na iyon at sa bawat maikling sagot ay lalo niyang naramdaman kung gaano kahirap pagdugtungin ang dugong matagal nang hindi pinayagang maging relasyon. Wala naman talagang dapat agarang init. Sa isang banda, nainis siya sa sarili sa munting pag-asang, baka may isang himala ng pagkilala na kusa na lamang lilitaw, hindi ganoon ang mga bagay na tulad nito. Pag-alis nila, si Elias ang nagbukas ng gate, ngunit hindi sila sinamahan hanggang kalsada. Bago tuluyang lumabas si Ruben, nagsabi ito ng, babalik ako, at ang sagot ni Elias ay hindi oo, hindi rin huwag, bahala ka, sabi lamang nito. Sa biyahe pa uwi, mas mabigat ang katahimikan kaysa papunta. Hindi na iyon tensyon lamang. May laman na itong mga mukha, mga boses, at isang pangungusap na hindi maalis ni Livia sa isip, hindi mo rin ako pinili. Nang sabihin niya iyon sa sarili habang umiindayog ang jeep sa lubak. Bigla niyang naunawaan kung bakit hindi niya magawang lubusang kamuhian si Elias kahit may isang bahagi sa kanya na tutol sa mismong pag-iral nito sa gilid ng buhay nila. Sapagkat sa ibang anyo, iyon din marahil ang sentro ng maraming taon sa sarili nilang bahay. Hindi man sila iniwan ni Ruben, hindi rin nito palaging pinili ang katotohanan sa harap nila. Pinili nito ang katahimikan, ang sariling paliwanag, ang ginhawa ng hindi paglalagay ng pangalan sa mga sugat. At lahat sila, sa magkakaibang paraan, ay nabuhay sa bunga noon. Pagdating sa bahay, nadatnan nilang si Delia ay nakaupo sa may pintuan ng kusina at nagbabalat ng sibuyas para sa hapunan. Hindi ito nag-angat agad ng tingin nang marinig ang gate. Kumain na kayo? Tanong nito.
na para bang ordinaryong lakad lamang ang pinanggalingan nila. Hindi pa, sagot ni Ruben. Doon palang tumingin ang ina, una sa asawa, saka kay Livia. Hindi na kailangang sabihin sa kanya na may nangyari sa araw nila. Lumapit si Livia at umupo sa tabi nito. Nakita ko na siya, sabi niya, huminto ang kamay ni Delia sa pagbalat. Hindi siya agad nagtanong kung ano ang hitsura, ano ang sinabi, o kumusta ang pakiramdam niya. Marahil dahil alam nito na may mga bagay na hindi dapat salubungin ng usisero kahit sa loob ng mag-anak. At, tanong lamang nito, tiningnan ni Livia ang manipis na balat ng sibuyas sa mesa. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa nakita ko. Tumango si Delia, at sa maliit na pagtango na iyon, ay para bang may mahabang tulay sa pagitan nilang mag-ina, na hindi man lubusang buo ay may nadugtungan ng tabla. Kinagabihan, dumating si Nestor. Hindi niya inaasahang darating ito ng hindi Sabado, ngunit marahil sa pamilya nila, kapag may bagay ng tuluyang lumalabas sa dati nitong lalagyan, nawawala rin ang dating mga pagitan ng araw. Sa sala, habang umiinom sila ng kape, ikinuwento ni Livia ang pagpunta nila sa San Isidro sa pinakamaikling paraang kaya niya. Hindi niya ibinigay ang lahat ng detalye. Hindi niya rin itinago ang mahahalaga. Nang marinig ni Nestor ang sinabi ni Elias tungkol sa lupa, matagal itong hindi nagsalita. So ayaw niya, tanong nito sa huli. Hindi iyon ang sabi niya, sagot ni Livia. Hindi lang niya gustong iyan lang ang pag-usapan. Napayuko si Nestor at umikot ang hinlalaki sa hawakan ng tasa. Mas maayos pa yata siya kaysa sa inasahan ko, sabi nito, at ang pag-amin ay hindi basta papuri, may halong hiya iyon sa sariling dali ng paghihinala, hindi sumagot si Livia. Sa totoo lang, hindi rin niya gustong madaliin ang paggawa kay Elias, bilang marangal o mabuti sa isang malinis na paraan. Hindi pa sapat ang alam nila, hindi pa rin nawawala ang bigat ng lahat ng inilihim. Ngunit totoo ring may nabasag sa pinakasimpleng anyo ng pagtingin nila rito bilang banta lamang. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Nestor kay Ruben. Umupo ang ama sa tapat nila, ang katawan ay nakaharap ngunit ang tingin ay tila hindi pa ring lubos na makadiretso sa sinuman. Hindi ko alam ng buo, sabi nito, pero hindi ko pwedeng ituloy na parang papel lang ito. Walang nagsabi ng buti naman. Marahil dahil kahit tama ang pangungusap, huli na iyon para tunog ng pag-unlad na nakagagaan. At si Mama? Tanong ni Aris, na ngayon ay nakapasok na at nakasandal sa dingding. Anong mangyayari kay Mama? Hindi ito tanong ng batang naghahanap ng melodrama. Tanong ito ng bunso, na sa wakas ay natutong tukuyin ang taong pinakamadaling malimot sa gitna ng pag-aayos ng mga lalaking gumagawa at nagmamana ng gulo. Lumingon si Ruben kay Delia. Anong gusto mo? Tanong nito. Kung ibang gabi marahil ay mapapailing si Livia sa tanong na iyon, dahil napakalaking bahagi na nang nangyari ang dumaan nang hindi man lamang siya tinanong noon, ngunit hindi siya nakaimik. Marahil dahil ang tanong, gaano man kahuli, ay may anumang bigat pa rin. Tiningnan ni Delia ang asawa ng matagal. Ayokong itago mo pa siya, sabi nito, ayoko ring gawin mo siyang paraan para magmukhang maayos ka. Hindi mataas ang boses nito. Ngunit sa loob ng sala ay iyon marahil ang pinaka-eksaktong pangungusap ng lahat ng araw na iyon. Kung may ibibigay ka, ibigay mo dahil iyon ang gusto mong akuin, hindi dahil gusto mong gumaan ang tingin mo sa sarili mo, at huwag mo akong isama sa mga paliwanag na hindi ko naman pinili. Huminga ng mabagal si Ruben at tumango. Hindi sapat, muli, ngunit hindi rin walang saysay. Sa sumunod na katahimikan, naisip ni Livia na marahil ito ang tunay na pag-akyat ng mga bagay sa kanilang buhay. Hindi sa pagkakaroon ng iisang malinis na komprontasyon, kundi sa unti-unting pagkatuto ng bawat isa, na huwag nang tanggapin ang lumang wika ng ama, nang hindi ito sinusukat. Lumalim ang gabi. Isa-isa ring nagsialisan ang mga salita sa sala. Si Nestor ay umuwi ring kalaunan, si Aris ay nagkulong sa kwarto, at si Delia ay nagligpit ng tasa na hindi na pinag-uunahan ni Ruben hawakan. Bago matulog, lumabas si Livia sa likod, para isampay ang napiga ng mga bimpo. Tahimik ang bakuran, at sa malayo ay may mahinang tugtog mula sa kapitbahay na tila galing sa lumang radyo. Narinig niya ang yabag ng ina, at paglingon niya ay nakita itong may hawak na maliit na tabo. Hindi ka pa matutulog? Tanong ni Delia. Maya-maya. Tumabi ito sa kaniya sa ilalim ng mahinang ilaw. Ilang sandali silang parehong nakatingin sa basang tela. Kamukha ba niya? Tanong ng ina, hindi tinutukoy kung sino. Saglit na napapikit si Livia bago sumagot. Kaunti, sabi niya. Pero hindi iyong unang mapapansin mo agad. Tumango si Delia, at hindi na nagtanong pa. Sa mukha nito ay walang selos, walang partikular na pag-usisa, tanging ang tahimik na pagtanggap na may mga bagay na kapag napatunayan ng mata,
ay hindi na maibabalik sa sabi-sabi. Naawa ka ba? Tanong pa nito pagkaraan. Hindi agad sumagot si Livia. Oh, at hindi ko rin gusto na naaawa ako. Bahagyang ngumiti si Delia, ngunit hindi iyon saya. Mas mukha iyong pagkilala sa isang komplikasyong matagal na rin nitong tinitirhan. Hindi mo kailangang pumili agad, sabi nito, hindi naman ganyan ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyang matulog, hindi agad dinalaw ng antok si Livia. Nakahiga siya at iniisip ang dalawang bahay, ang kanila, na matagal nang nabuo sa ilalim ng katahimikan, at ang sa San Isidro, na maayos ngunit may sariling hiya at putol na pagkilala sa loob. Walang bahay ang mas madaling mahalin ngayon. Walang isa sa dalawa ang lubusang makatarungan. Ngunit malinaw na sa kaniya na ang susunod na mangyayari ay hindi na maibabalik sa simpleng desisyon kung ipapasa ba ang lupa o hindi. Ang tunay na tensyon ay nasa pagitan ng mga taong kailangang matutong tumingin sa isa't isa nang hindi inuulit ang dating ayos ng pagtatago. Kinabukasan, bago siya pumasok sa trabaho, nadatnan niya si Ruben na mag-isa sa mesa, nakabukas ang dilaw na folder ngunit hindi binabasa. Parang tinitingnan lamang nito ang mga papel ng matagal upang hindi na muling masorpresa sa katotohanang matagal nang naroroon. Pa, sabi niya, tumingala ito. Huwag mong dalhin ulit doon ang papel na para bang iyon ang pinakamahalaga, sabi niya. Hindi niya binalak sabihin iyon sa ganoong paraan, kusa na lamang lumabas, marahil dahil sa pagod ng mga araw. Hindi agad sumagot si Ruben. Alam ko, sabi nito sa wakas, at sa unang pagkakataon ay hindi tunog pagtatanggol ang boses niya, kundi parang lalaking nagsisimula palang maintindihan ang lawak ng isang bagay, na matagal na niyang inakalang kayang pamahalaan sa tamang oras at tamang dokumento. Hindi ko lang alam kung paano magsisimula. Naisip ni Livia na maraming taon na ring ganiyan ang ama niya, hindi lubusang masama, hindi rin sapat ang kabutihan, laging nasa pagitan ng alam at hindi kayang sabihin. Dati, baka naawa siya rito kaagad. Ngayon, hindi pa. Ngunit hindi rin niya kayang sabihing wala na siyang makikitang tao sa likod ng pagkukulang. Magsimula ka sa hindi pagsisinungaling, sabi niya, kahit hindi pa maayos pakinggan. Tumango si Ruben. Nang pumasok siya sa gate palabas, naramdaman niyang hindi iyon tagumpay at lalong hindi kapatawaran. Ngunit may kakaibang bigat na bahagyang lumipat ng pwesto sa loob niya, gaya ng isang dalang matagal mong hindi alam kung paano hawakan nang hindi sumasakit ang kamay. Sa jeep papuntang poblasyon, nakatanaw siya sa mga tindahang kakabukas lamang, sa mga estudyanteng may bitbit na projects, sa mga babaeng bumibili ng isda para sa tanghali, at naisip niya na ang mga pamilyang gaya nila ay hindi naman biglang gumuguho sa iisang araw. Mas madalas, dahan-dahan silang natututong mabuhay sa bago nilang anyo, may mga bahaging hindi na maibabalik at may mga bahaging pilit pang hahabulin ng hiya, awa, at galit, at sa pagdating niya sa opisina, bago pa man siya bumaba ng jeep, alam niyang wala pang nalulutas ngunit may isang yugto ng pananahimik, ang hindi na kayang bumalik sa dating katahimikan. Ngunit ngayong alam na nilang hindi na iyon maaring ibalik sa dating anyo. Nagsimula ring luminaw kay Livia na ang wakas ng isang kwento sa loob ng pamilya ay bihirang dumating bilang sagot. Mas madalas itong dumating bilang pagod na hindi na kayang itago sa lumang ayos. Sa mga sumunod na linggo, walang malaking pagsabog na naganap. Si Ruben ay hindi biglang naging ibang tao, si Delia ay hindi lumayas, si Nestor ay hindi nagdala ng abogado, at si Aris ay hindi natutong magsalita ng mahaba tungkol sa nararamdaman niya. Sa halip, nagpatuloy ang mga araw sa tila normal na galaw-almusal, trabaho, pamalengke, labada, pagdating ng hapon na may amoy ng bawang at mantika. Gabi ng balita sa telebisyon, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may bago ng pag-iingat. Hindi na iyong matagal na pag-iingat ng pagtatago, kundi iyong uri ng pag-iingat na kailangan kapag alam ng may sugat at wala ng dahilan para magkunwaring wala. Ilang beses na bumalik si Ruben sa San Isidro, at sa unang dalawa ay hindi na siya sinamahan ni Livia. Hindi rin ito sinabi sa bahay ang lahat ng pinag-usapan nila ni Elias. Marahil iyon ang unang malinaw na hangganang natutuhan niyang igalang matapos mabigo, ang mahabang taon ng pagtatakda niya ng sariling bersyon ng dapat malaman ng iba. Ngunit hindi rin siya muling nagbabalik na may anyo ng tahimik na awtoridad na parang tapos na ang dapat pagdesisyonan. Umuuwi siyang mas mabagal ang galaw, mas madalas na uupo sa may bintana nang hindi agad hinuhubad ang tsinelas, at kung minsan ay matagal na tinititigan ang bakuran na para bang may sinusukat sa loob ng sarili na hindi masukat ng lupa o dokumento. Isang gabi, narinig ni Livia ang ama niyang nagsabi kay Delia habang akala marahil ay tulog na ang lahat. Hindi niya pa rin gustong kunin kung ganoon lang.
At ang sagot ng ina ay dumating pagkaraan ng ilang sandali, hindi naman dahil marunong siya, baka dahil pagod na rin siya. Hindi na sumunod ang usapan, ngunit nanatili ang pangungusap ni Delia sa isip ni Livia kinabukasan habang nag-aayos siya ng papeles sa opisina. Pagod na rin siya. Napakagaan na salita para sa isang buhay na lumaki sa gilid ng isang ama na hindi maangkin, ngunit marahil iyon nga ang pinakamalapit na wika ng mga tao para sa mga pasaning hindi nila piniling dalhin mula pa sa pagkabata. Nagsimulang dumalaw si Nestor ng mas regular. Hindi na upang manghimasok sa folder kundi upang tiyaking hindi na muling itutulak ni Ruben ang lahat sa sariling tiyempo. May pagbabago rin sa kuya niyang iyon na una niyang napansin sa maliliit na paraan. Hindi na nito binabanggit agad ang usapin ng habol sa tuwing sumasagi ang pangalan ni Elias. Minsan nga, nang mapansin nitong hindi sumasabay si Delia sa pagkain, siya pa ang unang tumawag, "Ma, kain ka na bago lumamig." Hindi iyon malaking kabutihan, ngunit sa pamilyang sanay magtago ng lambot sa likod ng praktikalidad, ang mga ganoong kilos ay may sariling bigat. Si Aris, na lagi nang tila wala sa sentro ng anumang pagdedesisyon, ay nanatiling tahimik ngunit hindi na tuluyang umiiwas. Kapag may usapan sa sala, hindi na ito agad lumalabas. May mga gabing makikita ni Livia na nakikinig lamang ito habang naglilinis ng motor parts sa likod. At kung minsan ay bigla na lamang magsasabi ng isang pangungusap na direkta sa kung anong matagal na nililigiran ng lahat, saka muling tatahimik. Noong una, inakala ni Livia na ang pinakamahirap ay ang araw ng pagkakabunyag o ang araw ng pagpunta nila sa San Isidro. Kalaunan, natutuhan niyang ang mas mahirap pala ay ang pagpasok sa bagong rutina habang buhay pa ang lahat ng dapat isipin. Mas mahirap palang maghain ng kanin sa lalaking alam mo nang may isa pang anak na matagal mong hindi kilala, kaysa sumigaw sa isang gabi at matapos. Mas mahirap palang maupo sa tabi ng inang hindi naman humihingi ng simpatiya, gayong alam mong sa bawat ordinaryong kilos nito ay may nakapatong na mga taong hindi ni minsan naging patas ang hiling dito. At mas mahirap ding tanggapin na ang awa at galit ay hindi nagsasalitan ng maayos. Magkasama silang naninirahan sa iisang dibdib, at minsan ay hindi mo alam kung alin ang nagsasalita kapag may gusto kang itanong. Isang Sabado ng hapon, nang halos 3 linggo na mula nang makita niya si Elias, sinabi ni Delia na pupunta siya sa San Isidro. Hindi niya iyon inihayag ng parang may gusto siyang patunayan. Habang nag-aayos lamang siya ng kanyang bag at nagsusuot ng simpleng blouse, sinabi niya sa sala, "Sasama ako kay Ruben bukas." Walang kumibo agad. Si Ruben, na noon ay nagbubuklat ng dyaryo nang hindi naman talaga nagbabasa, ay dahan-dahang nagtaas ng tingin. "Hindi mo kailangan," sabi nito, "matagal ko nang narinig iyan." Sagot ni Delia, at sa payak na linyang iyon ay parang biglang lumiit ang lahat ng paliwanag na ginamit ng ama sa loob ng ilang dekada. Hindi siya sumigaw, hindi rin nagpahayag ng sama ng loob na tila naghihintay ng panig. Sinabi niya lamang iyon ng tuwid, at sapat na iyon para maramdaman ni Livia na may isa na namang bahagi ng lumang ayos ang hindi nagagana. "Sasama rin ako," sabi ni Livia, halos hindi na nag-isip. Nang sumunod na umaga, silang tatlo ang bumiyahe, si Ruben, si Delia, at siya. Sa jeep, walang nagsalita ng matagal, ngunit iba ang katahimikang iyon sa mga nauna, hindi na ito pagtatago. Mas kahawig ito ng mahirap na paglapit sa isang bagay na alam mong wala namang magpapaganda sa sandaling haharap ka na rito. Ngunit may uri ng kahinhinan din sa pagtanggap na hindi pwedeng iba ang magdala ng buong bigat para sa iyo. Pagdating nila sa bahay sa San Isidro, si Marisa ang muling nagbukas ng pintuan. Nang makita si Delia, hindi ito umurong, hindi rin ngumiti. May kung anong dumaan sa mukha nito, hindi gulat, dahil malinaw na may bahagi rito ang matagal nang umaasang maaaring mangyari ang araw na ito, kundi isang tahimik na panlalambot ng tingin na para bang ang mga taon mismo ang huminga sa pagitan nila bago pa man makapagsalita ang isa. "Pumasok kayo," sabi nito. Si Delia ang unang tumango. Sa loob ng sala, parang mas maliit ang espasyo ng araw na iyon. Naroon pa rin ang crocheted cover, ang altar, ang framed photos. Naisip ni Livia na may kalupitan sa paraan ng mga silid na pinapanatili ang sariling anyo kahit nagbabago ang kahulugan nila para sa mga taong pumapasok. Umupo sila. Hindi pa dumadating si Elias. Sa ilang minuto, ang usapan ay pawang-payak na bagay, traffic ba sa kalsada, mainit na ba sa bayan, kamusta ang tindahan ng hardware, at sa bawat simpleng pangungusap ay ramdam ni Livia ang pagod ng lahat sa pagsubok na bigyan ng disenteng anyo, ang isang tagpong ni walang tamang pangalan. Si Delia ang unang bumasag sa panlabas na kabaitan ng usapan.
hindi sa galit kundi sa uri ng tuwid na pagsasalitang natitira lamang sa mga taong matagal nang napagod sa palibot-ligoy. Hindi ako naparito para makipag-away, sabi nito kay Marisa, ngunit hindi mahina ang boses. Ayoko lang na ang lahat ay laging may mukha ng papel at awa, na para bang doon lang umiikot ang nangyari. Tumingin si Marisa sa kaniya ng diretsyo. Hindi rin ako naghihintay ng awa, sagot nito. Walang yabang sa tono, wala ring depensa na tila naghahanap ng simpatiya, matagal na akong napagod sa ganyan. Hindi alam ni Livia kung ano ang inaasahan niyang maririnig mula sa dalawang babae kung sakaling magharap sila. Marahil mas malinaw na pagtutunggali, marahil mga pangungusap na magpapadali para sa kanya ang pumili kung sino ang dapat unawain ng buo. Ngunit ang naroroon sa harap niya ay higit na mahirap kaysa sa simpleng away. Hindi magkaaway ang dalawang babae sa paraang komportable sa imahinasyon ng iba. Mas mukha silang dalawang taong matagal nang nadikitan ng iisang kakulangan at magkaiba lamang ng bahay na tinulugan habang dinadala iyon. Hindi ko hiningi na manatili siya sa akin, sabi ni Marisa pagkaraan ng ilang sandali. Noong una nga, ilang beses ko siyang pinauwi. Napatingin si Ruben, ngunit hindi tumutol. Alam ko, sabi nito. At bumalik ka pa rin, sagot ni Delia. Oo, sabi ni Marisa. At may pagkaubos sa boses na hindi humihingi ng kapatawaran. At nagkamali ako sa mga paraang hindi ko na rin maipagtatanggol. Pero kahit anong sabihin natin dito, hindi na mababago kung paano lumaki ang mga bata. Ang mga bata. Sa simpleng salitang iyon, napansin ni Livia na hindi nito sinabing ang anak ko. Ang mga anak mo, o kami rito, lahat ay mga batang tumanda sa loob ng mga desisyong hindi naman nila ginawa. Nang dumating si Elias, nadatnan niya silang nakaupo, na tila isang ordinaryong pagdalaw na pilit isinasabit sa masikip na kawit. Huminto siya sa may pintuan nang makita si Delia. Hindi siya mukhang nagulat, mas mukha siyang biglang naubusan ng anumang maingat na distansyang nakahanda sana para sa maghapon. Pasok ka, sabi ni Marisa, at pumasok siya ng mabagal. Walang nagsalita agad. Sa wakas, si Delia ang tumingin sa kanya at nagsabing, umupo ka. Hindi iyon tunog utos, hindi rin malambing. Ngunit may kakaiba roon ang hindi pag-urong mula sa presensiya ng isa't isa. Umupo si Elias sa dulo ng sofa, ang mga kamay ay magkahawak na tila ayaw gumalaw nang wala sa panahon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo, sabi ni Delia pagkatapos ng mahabang katahimikan. Sa tabi niya, naramdaman ni Livia ang sariling dibdib na humigpit. Hindi ko rin alam, sagot ni Elias, at sa tapat na iyon ay parang bahagyang humina ang matigas na hangin sa silid. Hindi ako naparito para iparamdam na dapat mo akong tanggapin, sabi ni Delia. At hindi rin para sabihing wala kang lugar sa nangyari. Ang alam ko lang, matagal akong nanahimik sa paraang hindi ko na rin kayang tawaging tama. Hindi sumagot si Elias agad. Nakatungo lamang ito, at nang mag-angat sa wakas ng tingin, may kung anong napakalungkot sa paraan nitong hindi umiwas. Hindi ko naman hiningi na akuin ninyo ako, sabi nito. At lalong hindi ko hiningi na mapunta sa akin ang kahit ano para lang gumaan ang pakiramdam niya. Hindi na kailangang tukuyin kung sino ang niya. Alam ko, sagot ni Delia, at ang mga salitang iyon marahil ang pinakatahimik, ngunit pinakamahalaga sa araw na iyon. Hindi nito sinabi dahil gusto niyang magmukhang dakila. Sinabi niya iyon na parang may isang katotohanang gusto niyang ilapag sa pagitan nila nang hindi na muling pinapasan ng maling pangalan. Napansin ni Livia na si Ruben ay ilang beses humihinga ng malalim, ngunit hindi nagsasalita. Noon niya naunawaan na marahil ito ang isa sa iilang pagkakataong ang ama niyang laging may kontrol sa kung kailan at paano ilalabas ang anumang bahagi ng sarili ay wala ng maayos na posisyong mapagtataguan. Ang usapan na sumunod ay hindi rin malinis. May mga puwang, may mahahabang katahimikan, may mga tanong na hindi tinapos. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang bagay na hindi pa nangyari sa buong kwento, hindi na umiikot ang silid sa paliwanag ni Ruben. Si Delia ay nagtanong kay Elias kung ilang taon na itong nagtatrabaho sa hardware, kung nakapagtapos ba ito ng maayos, kung malayo ba ang biyahe mula sa bahay. Si Elias ay sumagot ng maigsi sa una, pagkatapos ay may bahagyang pagluwag. Hindi dahil bigla siyang komportable kundi marahil dahil naramdaman niyang hindi siya inilalagay lamang sa puwestong dapat pagpasensiyahan. Nang itanong ni Delia kung minsan ba niyang naisip na pumunta sa bahay nila, bahagya itong ngumiti ng walang saya. Noong bata ako, oo, sabi nito. Noong mas matanda na, hindi ko alam kung anong gagawin ko roon. Sumagi kay Livia ang malamig na larawan ng sarili nilang sala, ang mesa, ang altar, ang lumang kurtina.
Biglang nakailang isipin na may mga taon palang maaaring naisip ng lalaking ito ang bahay na iyon bilang isang lugar na pwedeng puntahan, ngunit hindi pwedeng pasukin. May mga panahon din namang hindi ko alam kung anong gagawin ko rito, kung ako ang nasa lugar mo, sabi ni Delia. Hindi iyon kapatawaran, ngunit may lalim ang pagkilala na hindi maihahatid ng anumang formal na pag-aayos ng lupa. Nang lumipas ang tanghali at nagluto si Marisa ng simpleng ulam na munggo at pritong tilapia, wala nang sinumang tumangging kumain. Doon sa maliit na hapag na hindi naman kasya ng maayos ang lima, nakaupo silang tila isang pansamantalang anyo ng pamilya na walang sinuman ang makapagsasabing tama. Ngunit wala ring ganap na kasinungalingan sa sandaling iyon. Hindi dumulas ang usapan sa ginhawa. May mga sandaling muling naninigas ang hangin kapag si Ruben ang nagsasalita, lalo na nang tangkain nitong ipaliwanag na nais lamang niyang maituwid ang ilang bagay habang kaya pa niya. Hindi mo maitutuwid ang nangyari, sabi ni Elias. Ngunit hindi na iyon kasing tigas ng unang pagkakasabi niya. Pwede mo lang sigurong piliing huwag ng dagdagan. Tumango si Ruben. Sa unang tingin, maaaring isipin na maliit na tugon lamang iyon. Ngunit kay Livia, may ibang bigat ang tangong iyon dahil wala na itong kasamang mahabang paliwanag. Marahil natututo na rin sa wakas ang ama niyang hindi lahat ng pagkilala sa pagkukulang ay kailangang samahan ng depensang nagpapaliit sa pinsala. Pag-uwi nila ng hapong iyon, hindi na siya agad nagsalita. Sa tricycle, ang ina niya ay nakatingin lamang sa labas, at sa gilid ng mukha nito ay may pagod ngunit wala na ang dating sikip na matagal niyang nakikita nitong mga linggo. Hindi iyon ginhawa. Mas kahawig iyong tao na matapos magdala ng mabigat na timba, sa mahabang daan, ay sa wakas ibinaba muna kahit saglit, alam na bubuhatin pa ulit mamaya, ngunit may maikling sandali ng pagkakakilala sa sariling bigat. Kinagabihan. Habang naghahapunan sila sa bahay, wala si Nestor, at nasa overtime si Aris. Silang tatlo lamang muli ang nasa hapag, gaya ng napakaraming gabi noon, ngunit hindi na pareho ang pakiramdam. Si Ruben ang unang nagsabi, ayokong ilipat ang lupa nang hindi malinaw sa inyong lahat kung ano ang ginagawa ko. Walang sumagot agad. Hindi ko rin alam kung tatanggapin niya sa huli, dagdag nito, at hindi ko na iyon hawak. Hindi naman lahat kailangang hawak mo. Sabi ni Delia, habang isinasalin ang sabaw sa mangkok. Ang tono ay hindi na mapakla, masakit pa rin, oo, ngunit may bago roong pagkapirmi sa sariling paninindigan. Tumingin si Ruben sa asawa, na para bang may gusto pang sabihin, ngunit piniling iwan munang payak ang gabing iyon. Pagkaraan ng ilang araw, dumating si Nestor at si Aris nang sabay sa hapon ng linggo. Sa sala, ikinuwento ni Livia at ni Delia ang pagpunta nila sa San Isidro, hindi sa paraan ng pagbibigay ng report, kundi sa simpleng paglalahad ng nangyari. Nakinig si Nestor ng tahimik, ang mga siko ay nakapatong sa tuhod, habang si Aris ay nakasandal sa dingding at paminsan-minsay tumitingin kay Ruben, na hindi na umiiwas ng husto. Nang marinig ni Nestor na hindi pa rin tiyak ang lupa, huminga ito ng malalim at saka tumingin sa ama. Hindi ako papayag na bigla ka na lang pipirma kung ano-ano dahil lang gusto mong tapusin ang konsensya mo, sabi nito. Pero hindi rin ako magpapanggap na wala siyang dapat tanggapin kung iyan talaga ang gusto mong akuin. Tiningnan niya si Elias. Hindi, wala si Elias roon, ngunit sa paraan ng pagkakabuo ng pangungusap ni Nestor, naramdaman ni Livia na may pagbabago na sa loob ng kuya niya, hindi na ito basta nagtatanggol sa sarili nilang bahagi. Sinusubukan na rin nitong maglatag ng hangganan nang hindi binubura ang pag-iral ng iba. Ang gusto ko lang, dagdag ni Nestor, huwag mo kaming iwanang buhatin ang dulo ng mga bagay na ikaw ang gumawa. Walang nakasagot agad. Sa katahimikang iyon, si Aris ang nagsabi, at huwag mo ring iwanan si Ma na parang sanay naman siya sa lahat. Napatingin si Livia sa bunso niyang kapatid. Tahimik man ito, tila ito pa ang pinakamarunong tumukoy kung sino ang matagal na naging tahimik na salaan ng lahat ng duming ayaw pangalanan ng pamilya. Tumango si Ruben, at sa pagkakataong iyon ay hindi na lamang ang ulo ang gumalaw. Ang buong mukha nito ay parang biglang tumanda ng isa pang antas. Hindi sa kahinaan kundi sa wakas ay pag-amin sa sukat ng mga taong nadala ng sariling katahimikan. Hindi na, sabi nito. Susubukan ko. Wala ni isa sa kanila ang naniwalang sapat ang dalawang salitang iyon para sa lahat ng taon, ngunit wala ring nanghamak sa maliit na pagtatangka. Sa mga sumunod na buwan, hindi naging malapit na pamilya ang dalawang bahay, at marahil wala namang sinuman ang totoong umasa roon. Si Elias ay minsan lamang pumunta sa bahay nila, isang hapon ng Setyembre, upang ihatid ang ilang papeles na napagkasunduan nilang ipaayos sa tamang paraan. Hindi siya pinakilala kay Tia Belen o sa mga kapitbahay bilang kung ano,
wala ring ritual ng pagtanggap. Umupo lamang siya sa sala, uminom ng tubig, tumango kina Nestor at Aris, at nagpasalamat kay Delia nang ihain nito ang kape. Ngunit sa simpleng presensyang iyon, nakita ni Livia ang isang bagay na hindi man kapanatagan, ay hindi na rin panganib. Hindi na siya multong nasa gilid ng kanilang mga araw. Tao na siyang may sariling hiya, sariling bigat, at sariling limitasyon sa kung gaano kalapit ang kayang ibigay. Ang lupa sa San Isidro ay sa huli ay hindi agad na ilipat ng buo. Sa halip, matapos ang mahabang usapan at ilang buwang pagbalik-balik sa mga papeles, nagpasiya si Ruben na hatiin ito sa paraang hindi magpapanggap na isang pirma ang kayang magbayad sa mga naunsyaming taon. Hindi natuwa ang lahat, ngunit wala ring tumutol ng tuluyan. Higit sa hatian ng ari-arian, ang mas mahalaga kay Livia ay ang katotohanang sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na ipinasa ng ama ang desisyon bilang tapos na katwiran, ipinakita nito ang mga papel, ipinaliwanag ng walang pagtatago, at tinanggap ang mga tanong kahit pa marami roong may kurot. Hindi iyon kabayanihan, hindi rin iyon sapat na kabayaran. Ngunit marahil iyon ang tanging anyo ng pag-usad na posible para sa mga taong huli nang natuto. Isang gabi, halos isang taon matapos ang unang Lunes na napansin ni Livia ang pagkawala ng ilang tunog sa bahay, nadatnan niya ang ina na nakaupo sa may altar. Hindi nagdarasal kundi tahimik lamang na nakatitig sa kandilang kalahati na ang tunaw. Umupo siya sa tabi nito. Mas magaan ba? Tanong niya. Matagal bago sumagot si Delia. Hindi ko alam kung iyan ang tamang salita, sabi nito, pero mas hindi na ako nakatira sa kasinungalingan. Naisip ni Livia na marahil iyon nga ang pinakamalapit sa wakas na kayang ibigay ng buhay sa mga sugat na tulad nito. Hindi paggaling, hindi paglilinis, hindi pagbabalik sa dating buo, kundi ang mabuhay sa isang anyong hindi na nakasandal sa kasinungalingan, kahit may kapalit itong kahihiyan, pagod, at mga ugnayang hindi na muling magiging payak. Lumingon siya sa sala. Naroon si Ruben. Nakaupo malapit sa bintana, may hawak na salamin sa mata, habang binabasa ang dyaryo. Sa kusina, may tunog ng kutsara si Aris na naghahanap ng asukal, at sa labas ay may busina ng kotse ni Nestor na kararating lamang. Walang anumang tagpong iyon ang maituturing na perpekto. Wala ring katiyakang hindi na muling sasakit ang mga lumang bagay. May mga araw pa rin na kapag nababanggit ang San Isidro, ay bahagyang tumitigas ang bibig ni Delia. May mga pagkakataong si Elias ay tumatangging sumama sa anumang okasyong may kinalaman sa kanila. May hiya pa rin, may lamat pa rin, may mga tanong na hindi na tinanong dahil huli na, o dahil wala namang sagot na may silbi. Ngunit habang pinagmamasdan ni Livia ang karaniwang gabing iyon, naisip niyang ang pamilya nila ay hindi bumalik sa dati at hindi rin tuluyang nawala. Sa halip ay natuto lamang itong manatiling nakatayo sa isang anyong hindi na maganda, hindi na simple, ngunit sa wakas ay hindi na rin umaasa sa lumang katahimikan para magmukhang buo, at nang tumawag si Delia mula sa altar ng "Maghapunan na tayo," narinig ni Livia sa boses ng ina hindi ang dating pagsisikap, panatilihing maayos ang lahat kundi ang mas payak at mas mahirap na pasya na sa kabila ng lahat ng hindi na maibabalik, kakain pa rin sila sa iisang gabi, sa iisang bahay. Dala ang kani-kaniyang bahagi ng kasalanan, awa, hiya, at pananatili.